Hindi ko malilimutan ang hapon na iyon. Ang hapong iyon na bumalik ako sa bahay na hawak ang isang lumang kahon ng instant noodles na parang itinapon lang sa akin bilang limos, ngunit naging ito ang bagay na nagbago ng aking buong buhay. Iyon ang ika-7 taon ko sa bahay naking asawa. Ika-7 taon din na halos wala akong maayos na Pasko para sa aking sarili. Maria Santos ang pangalan ko. 42 taon na ako ngayon. Sinasabi ng mga tao na kapag lumampas na ang babae sa 40 taon, nagsisimula na siyang lumubog. Ngunit mas malala pa ang nangyari sa akin sa loob ng 7 taon. Hindi lang ako lumanda dahil sa edad, kundi dahil sa pagod ng pag-aalaga sa aking biyenang may malubhang sakit. Ang aking biyena, si Tita Nena, ay nagkaroon na stroke nung matapos na akong manganak na aking ikalawang anak. Mula sa isang matalim at mahirap na babae, nang hihimlay na siya sa kama, nahihirapang magsalita, nakakunot ang makamay at paa, at kailangan ng tulong sa lahat ng bagay. Ang dalawa kong hipag, si Ate Cora, ang panganay, at si Ate Belen, ang pangalawa, ay may kanya-kanyang buhay. Isa ay nasa Quezon City, isa naman ay nasa Cavite. Sa simula, sinabing lahat na maghahalili silang mag-alagang ang ina, ngunit ang salita ay parang hangin lang. Ako na lang ang naiwan. Sa simula, akala ko simple lang iyon. Ako ang pinakabatang manugang at nakatira pa kami sa isang bahay. Ang pag-aalaga sa nanay ay tamang bagay na gawin. Ang aking asawa, si Daniel Cruz, ay minsan humawak sa aking kamay at sinabi, "Salamat sa tulong sa nanay ko. Hindi kita pababayaan pagkatapos nito." Nagtiwala ako ng walang iisalang para sa aking sarili. Gumigising ako tuwing alas 4:30 ng umaga. Una, palilitan ng diaper si Tita Nena, pagkatapos ay papunasan ng katawan, saka magluluto ng lugaw na pino ang pagkakagiling, at susubongan isa-isang kutsara. May maaraw na ayaw niyang lumunok. Kailangang umupo ako ng mahabang oras para lang papakain sa kanya ang kalahating mangkok. Ang amoy gamot at ng katawan ng may sakit ay lumukot sa aking buhok at kamay. Kahit ilang beses akong maligo, hindi pa rin nawawala. Maraming gabi, nagigising ako sa tunog ng pag-iyak ni Tita Nena. Tatakbuhan ko siya at makikita kong basa siya. Palilitan ko siya, papunasan, at uupo sa tabi niya, hahaplusin ang kanyang likod para makatulog ulit. Ang aking asawa ay natutulog ng malalim. Minsan tinawag ko siyang tumulong, ngunit bulong-bulong lang ang kanyang sagot, "Kaya mo naman, may trabaho pa akong bukas." Tumahimik na lang ako, at gayon ang dumaan sa 7 taon. Sa loob ng 7 taon, ang dalawang hipag ko ay bumibisita sa nanay ng 2 beses sa isang taon. Isang beses tuwing Undas, isang beses tuwing Pasko. Sa bawat pagbisita, may dalang ilang kilo ng prutas, ilang kahon ng biskwit, upo ng ilang minuto para makipag-usap, at magpapakuha na larawan para i-post sa social media. Binisita si nanay, "Miss na miss ka namin." Ako naman ay wala ni isang larawan. Wala akong oras para magpakuha, at wala rin akong mood para ngumiti. Dumating ang Pasko na iyon, ang Pasko na hindi ko malilimutan magpakailanman. Bawat taon, ako ang nag-aayos ng lahat sa bahay para sa Pasko, pamimili sa palengke, pagluto ng hamon at morchon at kutsinta, paglilinis at pagayak ng bahay. Si Tita Nena ay nakahiga sa kanya lang na lugar, si Daniel naman ay tumutulong lang sa mga maliliit na bagay bago mawala sa ibang direksyon. Ang dalawang hipag, tulad ng dati, dumating sa bisperas ng Pasko, puno ang baheng tao, nakakahiyawan ang mga bata, maingay ang salu-salo. Nakatayo ako sa kusina, nakadikit pa ang mantika sa aking mga kamay, basang-basa ang aking likod sa pawis. Doon dumating si Ate Cora, tumingin sa akin at ngumiti ng bahagya. "Ang sipag-sipag mo talaga, Maria." Ngumiti lang ako at hindi sumagot. Si Ate Belen naman ay malakas na nagsalita mula sa sala, "Maginhawa ka naman. Nasa bahay ka, hindi ka na kailangang magpagod sa trabaho." Narinig ko ng malinaw ang sinabi niya. Hindi ako sumagot. Sanay na akong tumahimik. Nang maghapon na, pagkatapos ng panalangin at pagkain,
Si Tita Nena ay pinaupo sa isang upuang may sandalan, may nagtutulang sa likod niya. Tumingin siya sa bawat anak, bawat apo malinaw pa rin ang kanyang mata tulad ng dati. Pagkatapos ay kumutkot siya para kunin ni Daniel ang pulang bag sa loob ng aparador. Mula sa malayo, nakita ko si Daniel na lumabas na may hawak na pulang tela. Sa loob nito ay 3 malalaking sobre at isang kahon ng instant noodles. Nagulat ako ng bahagya. Nanginginig ang kamay ni Tita Nena habang itinuro niya si Ate Chora. Chora, halika dito. Lumapit si Ate Cora at yumuko. Iniabot ng matanda ang isang sobre. Para sa iyo, 500 piso. Nagingay ang buong silid. Nagliwanag ang mukha ni Ate Cora habang tinatanggap ito. Belen, para sa iyo rin 500 piso. Nagsaya ang buong silid. Pinuri ng lahat si Tita Nena, na patas at nagmamahal sa mga anak. Nakatayo ako ng tahimik at may isang bagay na kumatok sa loob ang aking dibdib. Hindi dahil sa pera kundi dahil sa 7 taon. Hindi ko pa narinig ang kanyang boses na malambot na tumatawag sa akin, tapos ay lumingon siya sa akin. Dahan-dahang tumigil ang kanyang mga mata sa aking mukha. Maria, halika. Lumapit ako. Basa pa ang aking magakamay mula sa paghuhugas ng pinggan. Hindi niabot ni Tita Nena ang sobre. Itinuro na lang niya ang kaon NG instant noodles. Ito para sa iyo. Tumahimik ang buong silit. Nakatayo ako ng walang kibo, walang naksalita. Tumingin si Daniel sa akin, tapos kay nanay, at bulong na sinabi, tanggapin mo na Maria. Ngumiti si Ate Cora ng bahagya. Siguro nakita ni nanay na palagi kang kumakain ng instant noodles sa bahay. Si Ate Belen naman ay lumingon ng ibayo at hindi naksalita. Yumuko ako at tinangnan ang kahon, parang walang laman na pakaliwat. Ngunit sa sandaling iyon, parang napakabigat nito, bigat na parabang dinapuan ang aking puso, hindi ako umiyak. Sinabi ko lang salamat po nanay. Tapos ay bumalik ako sa kusina. Nang gabi na, kumain at nagsaya ang lahat. Walang nagbanggit pang pangyayari. Ako naman, pagkatapos na paglilinis, dahan-dahang dinala ang kahon sa aming kwarto. Nakahiga si Daniel na nag-scroll ng telepono at nang makita niya akong pumasok, sinabi niya, ilagay mo na lang iyan, bukas na kainin. Hindi ako sumagot. Ibinaba ko ang kahon sa sulok ng kwarto, umupo sa kama at matagal na tumingin sa kahon. Sa isip ko nun ay hindi galit, hindi rin lungkot kundi isang karanasang walang laman. 7 taon, 7 taon na inalagaan ko siya ng buo ang puso. At ito ang aking natanggap, isang kahon ng instant noodles. Hindi ko binuksan, ayaw ko, natatakot ako na baka tunay na noodles lang ang nasa loob. Ngunit may kakaibang naisip na dumapo sa aking isip. Tumayo ako at kumuha na maliit na kutsilyo. Nanginig ang aking makamay hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko mapangalanan. Pinilis ko ang tape, inalis ang takip ng kahon, at sa sandaling tumingin ako sa loob, napatihil ako, hindi noodles. Hindi ang inakala ko kundi isang bagay na nagpapaluhod sa akin sa sahig. Hawak ang aking bibig, umagos na luha, at hindi ko alam kung bakit. Sa loob na kaon na instant noodles ay isang bagay na sa 7 taon ay hindi ko nisip pangarapin at hindi ko inisip na ang magbibigay nito sa akin ay ang aking biyena mismo. Sa sandaling iyon, nalaman ko na hindi pa tapos ang lahat. Naupo ako ng buong bigat sa sahig, nanginginig pa ang aking mga kamay, nakadikit ang tingin sa loob ng kahon na parang mawawala na lahat kapag pumikit ako ng isang beses, hindi noodles, hindi murang regalo ng Pasko, kundi matali-taling tumpok na pera na nakayos ng mayos kamitang rubber band, nakahanay ng madikit sa loob na kahon. Sa ibabaw ay isang lumang kulay kayumanggi na notebook na sira-sira na ang sulok at isang liham na maingat na nakatiklop. Hindi ako makahininga. Humuni ang aking tainga, parang nawalang lakas ang buong katawan ko. Bulong-bulong ko sa aking sarili, hindi ito totoo. Hindi pa ako nakakitang ganito karaming pera sa aking buhay. Sa pagkakahanay ng mga tumpok na iyon, alam mo nang hindi ito libo-libo lang kundi isang napakalaaking halaga. Ngunit hindi ang pera ang nagpatahimik sa akin kundi ang tanong, bakit? Bakit ibinigay sa akin ni Tita Nena ang kahong ito
Habang nasa harapan ng lahat, nagpakita siya na parang pinagbibigyan ako ng pinakamaliit na bagay. Lumunok ako, kumuhang notebook na nanginginig ang kamay. Ang unang pahina ay nakasulat sa pamilyar na sulat ng matanda bahagyang nanginig na, ngunit malinaw pa rin, ang ari-arian ng iyong nanay, itinala bilang paghahanda sa hindi makakasalita. Binuksan ko pa, sa bawat pahina ay listahan lupa, ipon sa bangko, titulong bahay, ginto lahat ay detalyadong nakatalaan. Lumipat ako sa huling pahina at bumilis ang tibok ng aking puso. Doon ay may isang linya na mas makapal ang tinta kaysa sa iba, ang bahagi ni Maria Santos. Nanginig ang aking mga kamay. Nagpatuloy akong basahin ang buong halagang para sa kahon, ang bahay na nakaharap sa kalye, ang savings account sa bangko, lahat ay isinasauli kay Maria Santos, ang nagalaga sa nanay sa loob ng 7 taon. Walang sinuman ang may karapatang mag-agaw. Napatahimik ako, wala nang duda. Hindi ito pagkakamali, ito ay intensyon niya. Ngunit bakit ganito ang paraan? Bakit itinago? Bakit inihagis sa akin sa harap ng lahat na parang limos? Dali-dali kong binuksan ang sobre. Sa loob ay isang sulat, ang sulat pa rin ni Tita Nena, ngunit parang mas matagal na itong naisulat, mas matibay ang sulat, mas matibay ang kamay na gumawa nito. Binasa ko ang bawat linya. Maria, kung nababasa mo na ito, ibig sabihin wala na akong lakas na may paliwanag ang lahat. Nakagat ko ang aking labi, nagsimulang mahulog ang luha. Alam nga nay mo na ikaw lang ang taong tunay sa loob ng bahay na ito. Sa 7 taon na nahihimlay ako doon, hindi ako basta walang nalalaman. Narinig ko ang lahat, nakita ko ang lahat, nahimatay ako sa loob. Pumasok sa isip ko ang bawat gabi, bawat pagpupuna sa kanya ng katawan, bawat beses na nag-usap ako sa kanya ng mag-isa kahit hindi siya sumasagot. Pala, alam niya ang lahat. Si Cora at si Belen, mahal ko rin sila, ngunit wala sila sa tabi ko noong pinakakailangan ko sila. Ikaw naman, hindi ka lang nag-alaga, nagtiis ka rin, at ni isang reklamo ay hindi ka nagbigay. Bumuhos ang luha ko nang walang tigil. Hindi ko naisip na ang lahat ng ginawa ko ay pinapahalagahan niya. Ayaw ng nanay na hatiin ang ari-arian sa karaniwang paraan. Kung ibigay ko sa iyo ang lahat sa harap ng lahat, mainggit sila, pahihirapan ka. Kaya ganito ang ginawa ko para maprotektahan ka. Pinipigang mahigpit ang papel, kumukurot ang puso ko. Ang paraan na inihagis sa akin, ang kahon, hindi ito paghamak. Pananggalang iyon. Nagpanggap siyang pinakamaliit ang ibinigay sa akin para walang mapansin, at ang tunay niyang regalo na sa loob, tanging ako lang ang makakaalam. Sumabaw akong umiyak ng malakas, nanginig ang buong katawan. Hindi na mabubuhay ang nanay ng matagal pa, ngunit nais ng nanay na gamitin mo ang parang ito para mamuhay ng mas mabuti. Huwag mo nang isakripisyo ang iyong buong buhay para sa pamilyang ito. Yumuko ako, umiyak ng tulad ng hindi pa ako nakakaya noon. Isang huling bagay ipinagpapaumanhin ng nanay sa iyo. Bahagyang malabo na ang huling linya, malamang umiyak siya habang isinusulat ito. Niyakap ko ang papel sa aking dibdib. Sa isip ko, nawala na ang galit, nawala na ang lungkot, may naiwan lang na isang damdaming halong sakit at init. Sakit dahil sa mga taong lumipas, init dahil sa wakas may isang tao na nakaunawa, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Daniel Cruz. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Tumigil siya. Nanatili ang kanyang tingin sa kahon ng noodles na bukas na, at sa mga tumpok ng pera na lumulabas sa loob nito. Hindi ko natakpan, hindi ko nagawa. Lumapit siya ng mas mabilis kaysa karaniwan. Ano ito? Nagbago ang tonong kanyang boses, hindi na hinihingal, kundi nagmamadali. Hindi ako sumagot. Yumuko siya at kinuha ang isang tumpok ng pera. Lumawa ang mga mata niya. Pera? Bakit ganito karaming pera? Tumahimik ako. Lumingon siya sa akin, mas mababa ang boses. Sabihin mo, saan nanggaling ito? Huminga ako ng malalim, tumingin sa kanya ng diretso. Sa kahon ng noodles. Nagulat siya ng sandali, tapos ngumisi siya. Nagbibiro ka ba? Hindi ako ngumiti, hindi nakdakdak ng salita. Iniabot ko lang sa kanya ang sulat.
agap niyang kinuha ito at binasa. Habang nagbabasa, nagbago ang mukha niya mula sa pagkamangha tumungo sa kawalan ngang pananampalataya at pagkatapos ay naging isang bagay na mahirap tawagan. Hindi tuwa, hindi galit kundi kasakiman. Natapos niya, nanatiling tahimik ng ilang segundo, tapos tumingin sa akin. Maria, bumagal ang kanyang boses. Magaling ka talaga. Naramdaman kong lumamig ang aking puso. Ang unang salita niya ay hindi pagod ka na o naintindihan ka na pala ni nanay kundi magaling ka talaga. Umupo siya sa tabi ko. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang kahon ng pra. Kaya pala sa iyo ito lahat. Iyon ay sa atin, hindi ba? Lumingon ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, malinaw kong nakita ang kanyang mga mata, hindi na siya ang asawa na pinagkakatiwalaan ko nun, kundi isang taong nag-isip. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Nakita mo? Sa huli, hindi pala tayo iniwan ng Diyos. Tayo ay nagdusa ang maraming taon, binabayaran na ngayon, dapat nating pag-isipang mabuti ang susunod na hakbang. Marahil na nagalis kong kanyang kamay, ang pra ay para sa akin. Nagulat siya. Ano ang sinabi mo? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Nakasulat sa papel. Para sa akin, hindi para sa iyo, hindi para sa sinuman. Naging mabigat ang hangin sa kwarto. Nanatiling tahimik siya ng ilang segundo, tapos ngumisi siya ng mapait. Anong ibig mong sabihin? Mag-asawa tayo? Bakit nagtatanong kung para kanino? Hindi ako lumayo. Sa 7 taon, nandito ka ba sa tabi ko? Nanlabas ang kilay niya. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Ang aking boses ay hindi malakas ngunit napakalit. Sa 7 taon na inalagaan ko ang nanay, gumising sa gabi, iniwan ang lahat ikaw, anong ginawa mo? Tumayo siyang biglaan, tinatanggihan mo ba ako? Umiling ako, hindi, sinasabi ko lang ang katotohanan, ngumisi siya ng malamig. Tapos ano, itatago mo ang perang ito ng mag-isa? Hindi ako sumagot agad, tumingin ako sa kahon, sa notebook, sa sulat, sa isip ko. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 7 taon, isang bagay ay naging lubos na malinaw. Itinangnan ko ang kanyang tingin, dahan-dahang sinabi, hindi pa ako nakakaalam, ngunit tiyak hindi ko nahahayaang magpatuloy ang lahat gayang dati. Tumingin sa akin si Daniel at ang kanyang mamata ay hindi na gaya ang dati. Ako naman, sa unang pagkakataon pagkatapos ng 7 taon, hindi na ako ang babaeng nagsabing tahimik lang. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog, hindi dahil sa pera sa kahon, kundi dahil sa tingin ni Daniel. Ang tingin iyon ay patuloy na lumilitaw sa aking isipan, parang isang bagay na kakaiba at malayo, ngunit nagpapalabas sa akin ngang kalamig. Sa 7 taon ng pagsasama, hindi pa ako nakakita sa kanyang anoong tingin. Hindi pagmamalasakit, hindi habag, ni walang kagalakan kundi pagkalkula. Nakahiga akong nakatalikod sa kanya, ngunit alam kong hindi rin siya nakatulog. Madalas siyang gumalaw. Paminsan-minsan, narinig ko siyang huminga ng malalim at lihim na tumingin sa sulok ng kwarto kung nasaan ang kahon. Bandang 3:00 ng madaling araw, binuksan ko ang aking mga mata. Sa maliwanag na dilim, nakita ko siyang dahan-dahang naupo, napakabagal akala niya natutulog ako. Bumaba siya sa kama, lumakat ng dahan-dahan papunta sa kahon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako gumalaw, nagbuksan lang ako ng mata ng bahagya. Umupo siya, binuksan ang takip ng kahon. Isa-isa niyang inilabas ang mga tumpok ng pra at tiningnan. Ang ilaw ng telepono ay nagliwanag sa kanyang mukha. Isang mukhang hindi ko pa nakita kailanman, sabik, sakim at may halong takot na mahuli. Nagbilang siya ng mabilis. Gumalaw ang kanyang labi kasabay ngang bawat bilang. Tapos kinuha niya ang telepono at nagtipengang isang bagay malamang na kalkula. Pagkatapos ngang ilang oras, huminga siya ng malalim na parang nakumpirma niya ang isang bagay. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinalik ang pera, sinara ang kahon at bumalik sa kama. Napikit na agad ako nang lumingon siya. Nahiga siya. Pagkatapos ng sandali,
Narinig ko siyang bulong sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, kailangang mahigpit ang hawak. Parang tinik ang salitang iyon na tumarak sa aking puso. Hindi na ako nakatulog muli. Nandun lang ako hanggang umaga. Kinabukasan, gumising pa rin ako ng maaga gaya ng nakaugalian. Ngunit may isang bagay na nagbago, hindi na ako nagmamadali. Ginagawa ko ang lahat ng mas dahan-dahan, tumingin ako sa lahat ng mas maingat. Si Tita Nena ay nandun pa rin. Ang kanyang mamata sa akin, hindi na siya makapagsalita, ngunit pakiramdam ko, naiintindihan niya. Lumapit ako, hinawakan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon pagkatapos kang maraming taon, hindi lang ako nagtatrabaho gaya ngang makina, tumingin ako sa kanya bilang isang tao. Bulong ko sa kanya, alam na ngang anak mo, nanay. Bahagyang kumibo ang kanyang mga mata, isang luha ang dumaan sa kanyang pisngi. Pinunasan ko siya, hindi na nagdagdag salita, ngunit sa loob ko, naiintindihan namin ang isa't isa sa isang napakatahing paraan. Bandang 9:00 ng umaga, naghahanda na ang dalawang hipag na umuwi. Si Ate Cora ay nakangiti habang nagsasalita. Masaya talaga ang Pasko ngayong taon at may regalo pa si nanay na napakaganda. Si Ate Belen naman ay nagmamayabang. Yung pera ko, i-invest ko na walang kwenta kung itatago ko lang. Nag-usap ang dalawa ng masaya, walang tinawag ang pangalan ko, walang nagtanong kung ano ang natanggap ko, walang napansin na nakatayo ako doon. Pakiramdam ko ay normal na lang iyon. Dati, malamang malungkot ako nito. Ngunit ngayon, mas malinaw lang ang lahat. Mas malinaw ang aking lugar sa pamilyang ito. Mas malinaw ang pagtingin ng bawat isa sa isa't isa. Bago umalis, lumingon si Ate Cora sa akin. Maria, alagaan mong mabuti si nanay ha. Malayo kami, nasa iyo kami umaasa. Ngumiti ako ng bahadya. Opo. Hindi niya alam na ang opo na iyon ay hindi na katulad ng dati, hindi na pagsang-ayon kundi pansamantalang kasagutan. Pagkatapos umalis ng dalawang hipag, ang naiwan sa bahay ay ako, si Daniel at si Tita Nena. Kakaibang pakiramdam ang hangin. Hindi umalis si Daniel. Nandun siya buong umaga sa sala, ngunit ang kanyang mata ay paminsan-minsan na naktitingin sa direksyon ng aming kwarto, kung nasaan ang kahon. Maria, tinawag niya ako. Lumabas ka, kausapin kita. Pinunas ko ang aking makamay at lumabas. Naupo ng katapat niya. Tumingin siya sa akin ng walang paligoy-ligoy. Sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan ang pera. Tumahimik ako. Hindi maliit ang halaga. Nagpatuloy siya. Kailangan nating maging maingat. Mas mabuti kung ako na ang mag-ingat. Itinangnan ko ang kanyang tingin. Bakit? Medyo nataranta siya ngunit mabilis na nagsalita. Lalaki ako. Alam ko kung paano mag-invest. Kung paano pamahalain ang pera, baka maatrasan ka. Maatrasan ng ano? Tinanong ko. Nanlabas ang kanyang kilay. Baka linlangin ka nga iba o magastos ng hindi maayos. Pinigilan ko siya. Sa 7 taon, may gastos ba akong para sa sarili ko? Nanahimik siya. May lakat ba ako? May nabiling mahal na bagay? May nagawang mali? Hindi siya sumagot. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Bakit sa tingin mo hindi ako marunong mag-ingat ng pera? Naring mabigat na ang hangin sa silid. Sumandal siya sa upuan. Bumaba ang kanyang boses. Nagbabago ka na. Tumango ako. Oh, nakbabago ako. Dahil sa pera, mapang-uyam niyang sinabi. Umiling ako, hindi. Dahil nagsisimula na akong maliwanagan. Kumubot ang kanyang no. Maliwanagan ng ano? Hindi agad sumagot. Tumayo ako, pumunta sa kwarto. Inilabas ang notebook ng nanay. Inilagay sa mesa, binuksan at itinulak palapit sa kanya. Basahin mong muli. Tumingin siya ngunit ayaw na ayaw, ngunit kinuha pa rin niya ito. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi lang pera ang iniwan ng nanay, iniwan niya ang pananaw. Hindi siya nakaintindi. Alam niya kung sino ang tunay at sino ang hindi. Sa tingin mo ba hindi niya alam ang paraan ng iyong pamumuhay? Ibinunton niya ang notebook sa mesa. Huwag kang mag-asume. Hindi ako nataranta, tumingin lang ako sa kanya. Hindi ako nag-asume, tinitingnan ko lang ang manangyari. Tumayo siya, naglakad pasulong paatras,
Tapos tumigil at tumingin sa akin. Sige, anong gusto mo? Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, maliwanag at tiya ang aking sinasabi. Gusto kong lumayo. Nagulat siya. Ano? Gusto mong tumira ng hiwalay? Naging parang nagyelo ang hangin. Tumingin siya sa akin na parang hindi siya makapaniwala. Ulitin mo. Hindi ako lumayo. Gusto kong lumabas. Magrenta ako ne bahay. Mag-aalaga ako ne sarili ko at ne nanay. Tuminawa siya ng malakas. Sira ka na ba? Nandito si nanay. Saan mo siya dadalhin? Tumingin ako sa kwartong nanay. Tapos bumalik ang tingin ko sa kanya. Itatanong ko ang desisyon sa nanay. Sumigaw siya. Ang nanay ay nanay ko. Tumango ako. Tama. Ngunit ang nag-alaga sa kanya sa 7 taon ay ako. Hindi siya nakasagot. Nagpatuloy ako. Hindi ko hawak ang pera para makipagtalo sa sinuman. Gusto ko lang mamuhay ng naayon sa lahat ng tiniis ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay isang bagay na hindi ko pa nakita, hindi na pagamak, kundi pag-aalala. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nag-aalala hindi para sa akin, kundi nag-aalala na mawala ang kontrol. Ibinaba niya ang boses niya. Maria, magpahinga ka muna. Mag-asawa tayo. Huwag dahil dito. Pinigilan ko siya. 7 taon na. Nagtiis na ako ng napakatagal. Nanatiling tahimik siya. Wala na siyang masabi. Ako naman bumalik sa kwarto. Tumayo sa harapan ng kamanggang biyena. Tumingin sa kanya. Dahan-dahang sinabi, Nanay, kung dalhin ko si nanay, sasama ba? Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang kumuyom sa aking kamay. Napakahina ng kuyom, ngunit sapat para maunawaan ko. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 7 taon, hindi na ako nakaramdam ng pagiging nag-isa. At mula sa sandaling iyon, alam ko na hindi na magkakatulad ang lahat ng bagay gaya ng dati. Ang napakahina na kuyom ng nanay ay siya mismong nagpabilis ng aking desisyon ng higit pa sa anumang salita. Nanatili akong nakatayo doon ng matagal, tumingin sa kanya at dahan-dahan nagiging malinaw ang aking isip. Wala nang malabo, wala nang pag-alangan. Sa 7 taon, nabuhay ako dahil sa obligasyon, ngunit simula ngayon, gusto kong mabuhay ayon sa pagpili. Nang hapon na iyon, nagsimula akong mag-ayos. Hindi pagdadalisay ng bahay tulad ng karaniwang araw kundi paghahanda para sa isang pag-alis. Binuksan ko ang aparador, inilabas ang malumang damit. Ang maga sinuot ko ng maraming taon na kupas na at maluwag na itiniklop ko ang mga ito at inilagay sa bag. Si Daniel ay nakatayo sa labas ng pintuan at tumingin lang, hindi siya humadlang. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, Seryoso ka ba? Hindi ako lumingon. Opo, pumasok siya. Naisipan mo na ba ito ng mabuti? Paano ka mamumuhay sa labas? Paano mo palalakihin ang nanay at ang mga bata? Natapos kong tiklupin ang isang blusa, ibinaba ko ito. Nabuhay na ako sa mas mahirap na kalagayan kaysa rito. Dito mo lang, may bahay ka naman. Sa labas, magrenta ka, at ang perang iyon ay maubos din. Pinahinto ko ang aking kamay, lumingon sa kanya. Hindi para gastusin ang perang iyon, para magkaroon akong pagkakataong mabuhay muli. Nagsasalita ka parang hindi ka nabibigyan ng buhay dito. Hindi ako sumagot. Dahil pareho naming alam ang sagot, lumakad siya ng magalit. Tumataas ang boses, huwag kang magdrama. Hindi naman ganoon kalala ang lahat. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Subukan mong mabuhay katulad ng sa akin sa 7 taon, tapos sabihin mo ulit iyon. Naging napakabigat ng hangin sa silit. Hindi na siya nagsalita, lumayo na lang. Nang gabing iyon, kakaibang handa ang hapunan, walang usapan, walang pagtatanungan, tanging tunog ng kutsara sa mangkok. Si Tita Nena ay naghihimlay doon, ang kanyang mamata ay sumusunod sa amin. Subo ko siyang lugaw ng isa-isang kutsara gayang dati. Ngunit ngayon ay naiba, hindi na ako pakiramdam na naglilingkod, kundi naghahanda na para sa isang bagong paglalakbay. Pagkatapos kumain, sinabi ko, bukas, dadalhin ko si nanay para magpatingin.
Agad na sumagot si Daniel. Magpatingin, sinabi ng doktor, walang lunas ang sakit na ito, pagaruga na lang. Tumango ako. Alam ko, ngunit gusto ko pa ring dalhin siya. Tinitigan niya ako. Para sa ano? Simpleng sinabi ko, para mapayapa ang loob ko. Wala na siyang sinagot, ngunit punong pagdududa ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng maaga, hindi dahil sa pagod kundi alam ko na mahabang araw ang bukas. Kinabukasan, gumising ako bandang 4:00, ngunit ngayon, hindi ko ginawa ang mga bagay tulad ng karaniwan. Tinawagan ko ang isang lumang kaibigan si Ana Villanueva. Dati, nagtatrabaho kami ng makasama sa isang maliit na tahi-tahi. Nang umalis ako para sa pamilya, nagpatuloy si Ana at nagbukas ng sarili niyang tindahan. Tumunog ang telepono ng ilang beses. Pagkatapos ay lumabas ang boses ni Ana. Hello, sino ito? Huminga ako. Ana, si Maria ito. Nanatiling tahimik ang kabila sa ilang segundo, pagkatapos ay bigla ang nagulat. Maria, matagal na, bakit ngayon ka lang tumawag? Bahagyang ngumiti ako. Oh, matagal na. May problema ba? Tinanong niya. Hindi ako nagligoy-ligoy. Gusto ko sanang gitanong kung bumalik ako sa trabaho. Maaari ba? Nanatiling tahimik ang kabila. Pagkatapos ay sinabi ni Ana, siyempre naman, ngunit okay ka ba? Tumingin ako sa nanay. Hindi pa, ngunit maghahanap akong paraan. Hindi na si Ana nagdagdag katanungan. Sinabi lang niya, kung kailangan mong tulong, handa ako. Naramdaman kong pumulot ang lalamunan. Simpleng salita, ngunit napakaingat ang naramdaman ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagsimula akong maghanda. Tumawag akong sasakyan, inihanda si nanay, pinalitan ng damit, pinunasan, tinali ang buhok ng maayos. Nakatayo si Daniel at tinitingnan ako. Tumatawag ka talaga ng sasakyan? Opo. At lumabas na ako sa pintuan. Sasama na rin ako, sinabi niya. Tumango ako, hindi ko siya tinanggihan. Ang biyahe papunta sa ospital ay tahimik. Siya ay naupo sa harap, ako sa likod na yakap-yakap si nanay. Ang kanyang kamay ay patuloy na hawak ang aking kamay, hindi binibitawan. Pagdating sa ospital, ginawa ko ang mga kinakailangan, sinuri ng doktor si nanay. Pagkatapos ng maraming pagsusuri, sinabi ng doktor, ang pasyente ay nagpapakita ng banayad ng mga palatandaan ng pag-aga ng neural. Hindi marami, ngunit maabutan. Napatigil ako. Ibig sabihin doktor, tumingin sa akin ang doktor. Kung maalaga ang maayos, maaring maging mas maayos pa, hindi na mapapanumbalik sa dati, ngunit maaring makagalaw ng sarili at hindi ako makapaniwala. 7 taon. Sa 7 taon, akala ko ay tumitigil na ang lahat, ngunit nakatayo roon si Daniel, nagulat din siya. Totoo ba iyon, doktor? Tumango ang doktor. Ngunit kailangan ng maayos na kapaligiran, malusog na kalooban, at mapagtiis na tagapag-alaga. Lumingon ako kay nanay, may luha sa kanyang mga mata, pinigwilan ko ang kanyang kamay, at sa loob ko ay isang napakalakas na damdamin, hindi pag-asa kundi determinasyon. Sa pawi, hindi ako nagsalita, ngunit malinaw na ang aking plano sa isip. Pagdating sa bahay, nagsimula na akong kumilos. Tumawag pa akong isa pang tao, isang broker ng bahay. Kailangan ko ng maliit na bahay na tahimik at madaling puntahan. Kailangan ba nito ngayon? Tinanong ng broker. Mas maaga, mas mabuti. Nakatayo si Daniel doon, narinig niya ang lahat. Hindi siya humarang ngunit naging madilim ang kanyang mukha. Nang hapon, pumunta ako para tingnan ang bahay, isang maliit na lugar sa loob ng isang kalsada, hindi masyadong maluwang ngunit malinis, may bintana at may sikat ng araw. Nakatayo ako sa loob ng bahay na iyon at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagiging magaan ng hangin, walang buntong hininga, walang mga mapanuring mata, walang pakiramdam na umaasa ka. Lumingon ako sa broker, ito na. Walang tawad, walang pag-aalangan, at pumirma agad ng araw na iyon. Nang umuwi ako, gabi na. Nakatayo si Daniel sa sala ng walang ilaw, tumingin siya sa akin. Napagdesisyonan mo na,
Tumango ako. Opo. Nanatiling tahimik siya. Pagkatapos ay nagsalita, kung dadalhin mo ang nanay, hindi kita hadlangan. Nagulat ako ngunit nagpatuloy siya. Ngunit ang huwag mong gagamitin ng walang pasabi. Tumingan ko siya. Gagamitin kong tama. Sana, mapanguyam niyang sinabi, hindi na ako nakipagtalo, hindi na kailangan. Nang gabing iyon, nagayos akong gamit isa-isa, maayos, konti lang ang dala, ang kailangan ko lang. Kinabukasan, inilabas ko si nanay sa sasakyan. Walang nagpaalam, walang nagtanong, walang humadlang. Ako at si nanay lang. Nang umalis na ang sasakyan, lumingon ako sa bahay. Doon ako nanirahan ng 7 taon. 7 taon na akala ko ay pamilya, ngunit naging lugar pala kung saan ako lamang nag-eksista. Lumingon na ako at hindi na muling tumingin. Hindi ko alam na sa likod ko, nakatayo si Daniel sa pintuan at tinitingnan kami at ang kanyang mata ay hindi na puno ng katiyakan tulad ng dati, kundi puno ng pag-aalala. Ngunit ako pumasok ako sa isang bagong buhay. At hindi ko pa alam na ang naghihintay sa akin sa harap ay hindi lang kalayaan, kundi isang mas malaking katotohanan na may kaugnayan sa aking biyena. Ang bagong bahay ko ay mas maliit kaysa sa dati, ngunit pakiramdam ko ay mas magaan ang aking puso kaysa sa anumang lugar na aking natirhan. Nang unang araw na lumipat, binuksan ko ang bintana, ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Tita Nena na nakahiga sa kama. Marahil tinaas ko ang kurtina para gawing mas malambot ang liwanag. Kumiskis ang kanyang mata ng bahagya, isang napakaliit na kilos, ngunit para sa akin ay katulad ng isang senyales. Senyales na maaring maging naiba ang lahat. Inaalagaan ko siyang maayos, hinilera ang unan, pinunasan ang mukha, at lumabas sa kusina. Napakaliit ng kusina, sapat lang para sa isang tao, ngunit kakaiba. Naramdaman kong mainit ang lugar, hindi dahil sa espasyo, kundi dahil walang nakatayo sa likod ko na nagmamasid, walang buntong hininga, walang mamapanukso na salita. Nagluto akong lugaw, katulad ng lagi. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay magaan. Dinala ko ito at umupo sa tabing kama. Susubo kita, nanay. Tumingin sa akin si Tita Nena, at ang kanyang mata ay hindi napagod tulad ng dati. May isang bagay na pakahirap tawagan. Subo ko siya. Ngayon, mas madali siyang lumunok, hindi na kailangang pangalagaan ko siya ng matagal. Ngumiti ako, magaling, ni hindi ko alam kung bakit ako ngumiti. Malamang ay dahil nagsisimula na akong makita ang resulta ng taong lumipas. Nang hapon, dumating si Ana Villanueva. Nakatayo siya sa harapan ng pintuan, tumingin sa akin mula ulo hanggang paa, at buntong hiningang sinabi, "Nagbago ka na." Ngumiti ako. Paano nagbago? Umiling si Ana. Hindi dahil sa pagtanda kundi nagising ka na. Bahagyang tumawa ako. Siguro nga. Pumasok si Ana, tumingin-tingin. Malit ngunit okay na. Tumingin siya kay Tita Nena. Ito ba ang biyena mo? Tumango ako. Lumapit si Ana at tumingin ng ilang sandali. Pagkatapos ay lumingon sa akin at binaba ang kanyang boses. Narinig ko ang konti sa iyong istorya, ngunit hindi ko inaasahan na nagtiis kang ganun karaming taon. Hindi na ako sumagot dahil kung magsalita pa, malamang umiyak ako ulit. Hindi na nagdagdag ng katanungan si Ana. Sinabi lang niya, "Bukas, pumunta ka sa tindahan, ayusin ko ang iyong trabaho." Tumango ako. Iyon ang unang beses na sa 7 taon ay naisip ko ang pagbabalik sa trabaho. Nang gabi na iyon, habang pinupunasan ko si nanay, kumibo ang aking telepono. Sa screen ay nakasulat, Daniel Cruz. Tumingin ako, hindi ko sinagot. Pagkatapos ng sandali, nagmensahe siya, "Okay ka ba?" Binasa ko ito at hindi sumagot. May isa pang mensahe. Iyon lang ang tanong ko. Ibinaba ko ang telepono. Hindi dahil nagagalit ako kundi hindi ko alam ang isasagot. Sa 7 taon, ni minsan hindi niya ako tinanong ng ganong tanong. Lumingon ako kay nanay. Tinitignan niya ako. Bulong ko sa kanya. Hindi ko siya galit, nanay, ngunit hindi na ako makakabalik. Hindi nagsalita si Tita Nena, ngunit naglumba-lumba ang kanyang mata.
Nang gabing iyon, natulog ako ng malalim walang bangungot, walang biglaang gising sa gabi, hindi dahil mabuti na ang lahat, kundi dahil hindi na ako naktitiis. Kinabukasan, nakahanda akong pumunta sa trabaho. Naksuot akong simpleng damit hindi maganda, ngunit sarili ko ang pumili. Tumingin ako sa salamin, may mga kulubot na, may bagong itim sa ilalim, nga mamata, ngunit ang aking nga mata ay naiba. Hindi napagod tulad ng dati. Lumingon ako kay nanay, pupunta na ako sa trabaho, hihintayin kita. Humingi akong tulong sa isang kapitbahay na may edad na maging bantay sa loob ng ilang oras. Bago umalis, hinawakan ko ang kamay ni nanay. Hintayin mo ako, nanay. Nakuyom siya ng bahagya. Ngumiti ako. Ang tindahan ni Ana ay hindi malaki ngunit mayos. Nang pumasok ako, ang amoy ng tela, ng sinulit, ng makina ng tahi ay pamilyar. Pamilyar na nag-ukol ng hapdi sa aking puso. Matagal na ang mukha na iyon na hindi ko nakita, sabi ni Ana na nakangisi. Ngumiti rin ako. Nang unang araw, hindi ako gumawa ng marami, umupo lang, nagsanay ulit, nagmasit. Ngunit sa loob ko ay isang kakaibang damdamin, hindi presyon, kundi ang pakiramdam na mayroon pa akong halaga. Hindi lang pag-alagayan ang may sakit, hindi lang manugang, kundi isang tao na may kakayahang magtrabaho. Nang tanghali, umuwi ako ng maaga. Pagpasok ko, nakita kong nakahiga si nanay, ngunit naiba, ang kanyang mamata, parang naghihintay siya. Lumapit ako. Kumain ka na, nanay? Sinabi ng kapitbahay. Kumain siya ng mas marami kaysa karaniwan at nakasalita rin ng ilang salita. Napatigil ako. Nakasalita siya. Oh, hindi pa malinaw, ngunit may tunog na. Bumilis ang tibok ng aking puso. Umupo ako, hinawakan ang kamay niya. Nanay, magsalita ka ulit para marinig kita. Tumingin sa akin si nanay, dahan-dahang kumibo ang kanyang mga labi. Matagal na sandali pagkatapos ay narinig ko ang isang bagay na napakahina, napakaalon, ngunit malinaw. Napatigil ako sa biglang katahimikan. Hindi ko pa inisip na maririnig ko ulit ang aking pangalan mula sa kanyang bibig. Hindi ngayon ni kailanman, sa 7 taon. Sumabo akong umiyak, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nandito ako, nandito. Tumingin sa akin si Tita Nena at ang kanyang nga mata ay hindi na walang alam tulad ng dati. Mayroon itong kamalayan, damdamin at isang bagay na nais ipahayag. Ngunit hindi na siya nakasambit pang, isa tinitingnan lang niya ako. Pinunasan ko ang aking luha, ngumiti, okay lang, dahan-dahan ka lang, nanay. Hindi ako nagmamadali, hindi kita pinipilit, gusto ko lang na makabalik ka ng kahit konti, at para sa akin, iyon ay higit pa sa sapat. Nang hapon na iyon, habang nagluluto akong lugaw, kumibo ang aking telepono. Ngayon, si Ate Chora, nagulat ako, sinagot ko ang tawag. Hello, ang boses ni Ate Cora ay wala nang saya tulad noong Pasko. Maria, nasaan ka? Nasa bahay. Nanahimik siyang ilang segundo, pagkatapos ay nagtanong, kasama mo ba ang kahon ng noodles? Nataranta ang aking puso, bumaba, itong isang tibok, naintindihan ko agad, alam na ang ate. Dahan-dahang sumagot ako, oh. Bumaba ang tonong boses niya, hindi noodles ang nasa loob, tama ba? Parang naging yelo ang hangin. Hindi ako nagpasinungaling. Tama, malakas siyang huminga. Alam ko na. Pagkatapos, tumaas ang kanyang boses, dinalhin mo ang lahat, hindi ba? Ang perang iyon ay para sa lahat, hindi para sa iyo lang. Mahigpit ko ay tinangnan ang telepono, ngunit nanatiling tahimik ang aking boses. Nabasa na ba ni ate ang notebook? Nanatiling tahimik ang kabila. Nagpatuloy ako, kung hindi pa, wala kang karapatang sabihin iyan, huwag kang mahanap ng dahilan. Ang nanay ay pag-ari ng lahat, ang ari-arian ay para sa buong pamilya. Huminga ako ng malalim. 7 taon. Nandito ka ba? Natigil siya. Hindi ko tinataasan ang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Sa 7 taon, alam mo ba kung ano ang kinakain ni nanay, kung ano ang iniinom, kung kailan siya sumasakit? Walang sumagot sa kabila. Kung gusto mong kausapin ako, pumunta ka dito. Ngunit kung tumatawag ka para humingi ng pera,
Nakpaunat ako bago muling naksalita, paumanhin. Ibinaba ko ang telepono. Bahagyang nanginig ang aking kamay, ngunit napakalinaw ng aking puso. Alam ko na hindi pa tapos ang ganitong pangyayari, hindi lang tungkol sa pera, kundi sa mga bagay na naipong 7 taon, at ngayon lahat ay nagsisimulang lumitaw. Ako naman hindi na ako ang taong nakatayo at nagtitiis lang, handa na akong harapin ang lahat. Pagkatapos ng tawag na iyon, sigurado na akong maaga o huli, hahanapin nila ako hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi dahil sa kahong iyon. Nang gabing iyon, hindi ako nababahala o natatakot. May isang napakaliyaw na damdamin sa aking puso. Gaya ngang matagal na itong inihanda ngang kaloban ko, nahihintay lang na mangyari ito. Ginawa ko pa rin ang lahat ng gawain tulad ng karaniwan, nagluton ng lugaw, sinubo si nanay, pinunasan at pinagmasahe ang kanyang makamay at paa, ngunit ngayon, ginawa ko ang lahat ng mas dahan-dahan, mas maingat, dahil alam ko na ang mga darating na araw ay hindi na ganoong kapayapa. Habang pinagpapahit ko ang mga paa ni nanay, kumibo ang telepono. Ngayon ay hindi si Ate Cora, hindi si Ate Belen, kundi si Daniel. Tumingin akong isang segundo, dalawa pagkatapos ay sinagot. Hello, ang boses ni Daniel ay mababa. Maria, makakawala ka ba sa lumang bahay ng sandali? Nataranta ako. May problema ba? Nanahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi, nandito si Cora at si Belen, naghihintay ang lahat sa iyo. Bumaba ang aking puso. Naintindihan ko hindi na ito personal kong usapin sa dalawang hipag, kundi pamilya na. Hihintayin mo ba ako para sa ano? Sinabi niya, pumunta ka na lang at pag-usapan natin. Hindi ako agad sumagot. Tumingin ako kay nanay, tumingin siya sa akin, may konting pag-alala ang kanyang mamata. Marahil na sinabi ko, pupunta ako sandali nanay. Humingi ako ng tulong ng kapitbahay na bantayan si nanay, pagkatapos ay lumabas. Sa daan, hindi ako nagmamadali. Hindi dahil walang pakialam, kundi kailangan kong maghanda. Ihanda ang aking isipan, ang aking sasabihin, para sa isang harapan na hindi magiging madali. Nang pumasok ako, naiba na ang hangin, maliwanag ang sala. Lahat ay nandun, Ate Cora, Ate Belen, si Daniel, at isa pang tao, si Kuya Carlo, ang panganay na kapatid na lalaki ni Daniel. Nataranta ako. Si Kuya Carlo ay bihirang lumabas, ang negosyo niya ay malayo, bihira siyang makialam sa gawaing pamilya. Ngunit ngayon, nandun siya. Naintindihan ko na pataas ng antas ang bagay na ito. Pumasok ako. Kumusta po? Tumango ng bahagya, si Kuya Carlo nang walang ngiti, walang kibo. Agad na nagsalita si Ate Cora, sa wakas, pumunta ka rin. Hindi ako sumagot. Umupo ako sa harapan nila, tinitignan ako ni Daniel. Ang kanyang mamata ay punong komplikadong damdamin, hindi na siya nakatayo sa aking panik, kundi nakatayo sa gitna. Nagsalita si Kuya Carlo ng mababa at mabagal. Maria, ipaliwanag mo ang nangyari sa kahon ng noodles. Tumingin ako sa kanya ng walang pag-iwas. Opo, sinabi ko na ibinigay ito sa akin ng nanay. Tumango si Kuya Carlo. Alam ko, ngunit ang problema ay hindi kung sino ang binibigyan. Paano mo pinangasiwaan ang bagay na ito? Nanahimik ako. Dinala mo ang lahat ng walang sinabihan, nagpatuloy siya. Makatuwiran ba iyon? Tumingin-tingin ako sa lahat ng nandun, pagkatapos ay sinabi ko, sa 7 taon, may nagtanong ba sa akin? Walang sumagot. Nagpatuloy ako, sa 7 taon na inalagaan ko si nanay, may nagtanong ba kung pagod na ako? Nanlabas ang nuni, Ate Belen. Huwag na nating ilunsad ang mga lumang bagay. Lumingon ako sa kanya, para sa iyo ay luma na iyon, ngunit para sa akin ay hindi. Naging mabigat ang hangin, si Kuya Carlo ay nagtaas ng kamay. Sige, hindi tayo kausap ng lumang bagay. Pagkatapos ay tumingin sa akin, ngunit gusto mong itago ang lahat, makatuwiran ba iyon? Huminga ako ng malalim. Opo, isang salita, napakalinaw, nanahimik ang buong kwarto. Narinig ba ninyo? Itatago niya ang lahat, mapang-uyam na sinabi ni Ate Cora. Umiling si Ate Belen, hindi ito matatanggap. Tumingin sa akin si Kuya Carlo ng matagal.
Iniisip mo bang mas mahalagang hatiin ang pamilya? Tumingin ako sa kanya ng diretso, matagal nang hati ang pamilya, ako lang ang hindi nagsasalita noon. Nagulat siya, nagpatuloy ako, malinaw ngunit hindi malakas ang boses ko, hindi ko hawak ang pera para lumaban sa sinuman. Gusto ko lang na hindi ako maging tila hindi umiiral. Huminga ng malalim si Kuya Carlo, pagkatapos ay sinabi, hindi ko gustong palakihin ang bagay na ito. Ngunit kung hindi mayos na maresolba, magdudulot ito mas maraming abala. Tumango ako, opo. Kaya maari ka bang magbigay ng bahagi? Hindi ako agad sumagot. Tumingin ako pababa sa aking mga kamay na alala ko ang bawat gabing pagpupuyat, bawat pagkakataon na pinahiya ako, bawat sandali na wala akong boses sa bahay na iyon, itinangnan ko ang kanyang tingin. Sinabi ko, hindi. Isang salita, ngunit sapat. Dinurok ng kamay ni Ate Cora ang mesa, kaya huwag ninyong sisihin kami. Mabilis na sinabi ni Ate Belen, hihilingin namin ang tulong ng batas. Tumango ako, opo, walang takot, walang pagtatalikod. Tumingin sa akin si Kuya Carlo ng matagal, pagkatapos ay sinabi, sigurado ka? Opo, sagot ko. Tumayo siya. Sige, wala na akong sasabihin. Pagkatapos ay lumingon sa lahat, kung gusto ninyong gumawa ng hakbang kayo na, walang nagsalita pa. Tumayo ako. Uwi na ako. Tinawag ako ni Daniel. Maria, tumigil ako ngunit hindi lumingon. Hindi ka mabibigo, tanong niya. Bahagyang ngumiti ako. Naibigo na ako ng sapat. Lumabas na ako. Nang gabing iyon, napakalamig ng hangin ngunit hindi ko naramdaman ang lamig dahil sa unang pagkakataon nakatayo akong matatag sa sarili ko at alam ko na bukas, mas mahirap ang darating, ngunit hindi na ako makakabalik. Nang gabing iyon nang bumalik ako sa maliit kong bahay, tahimik pa rin ang lugar gaya ng dati ngunit sa loob ko, nagbago na. Hindi na simple ang kapayapaan katulad na nang nakatawid sa isang pinto. Isang pintong kapag nadaan na ay hindi na maaring bumalik. Binuksan ko ang pinto, pumasok, katulad pa ang silid. Si Tita Nena ay nakahiga sa kama, ang madilaw na ilaw ay kumislap sa kanyang mukha. Sinabi ngang kapitbahay nang makita niya akong umuwi, patuloy siyang tumingin sa pintuan, nahihintay sa iyo siguro. Naramdaman kong kumiskis ang aking puso, salamat po. Inabutan ko siya palabas. Sinarhan ang pinto, bumalik sa loob. Lumapit ako, hinawakan ang kamay ni nanay, nakabalik na ako, kumiskis ang kanyang mga mata parang tunay na naghihintay siya. Umupo ako, sumandal ng bahagya sa kama, hindi na nagdagdang salita, nananatili lang doon si Tita Nena. Makalipas ang matagal, mahina ngunit medyo malinaw niyang sinabi, pagod ka ba? Napatigil ako. Hindi ko pa narinig ang katanungang iyon mula sa kanya. Hindi ngayon ni sa buong 7 taon, ngumiti ako ng may luha. Hindi nanay. Tumingin sa akin si Tita Nena ng malalim. Naintindihan ko hindi siya nagtatanong tungkol sa ngayon, kundi sa buong 7 taon. Pinigwilan ko ang kanyang kamay. Hindi na ako pagod ngayon. Dahan-dahang tumango siya, ngunit malinaw, nang gabing iyon, hindi ako agad natulog. Umupo sa tabing kama. Muling binuksan ang notebook ni nanay hindi para tingnan ang ari-arian, kundi para mas maunawaan siya. Sa kalagitnaan ng notebook ay isang pahinang hindi ko napansin kanina. Hindi nakalista ang ari-arian, ilang linya lang sulat. Gayang mabilis na isinasulat. Ang ari-ariang ito ay hindi lamang nagmula sa wala. Kinubot ko ang aking Nagbasa pa. May isang taong tumulong sa nanay para mapangalagaan ang lahat. Bumilis ang tibok ng aking puso, nilipat ko ang pahina. Isang pangalan lang, Roberto Mendoza, hindi ko pa narinig ang pangalang iyon, wala sa pamilya, walang kilala, nilipat ko pa, wala na. Natapos ang notebook doon, naupo ako ng tahimik. Ang pangalang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sino si Roberto Mendoza? Bakit nakakonekta sa ari-arian ng nanay? At bakit hindi niya ito niliwanag? Lumingon ako kay nanay parang natutulog siya o nakamata. Marahil na tinawag ko siya ng marahil. Hindi siya sumagot. Hindi ko na nagpatuloy. Itiniklop ko ang notebook,
ngunit sa aking puso ay may isang bagong malaking tanong. Kinabukasan, pumunta pa rin ako sa trabaho ngunit ngayon, dala ko ang notebook, hindi para ipakita kundi para itanong. Si Ana ay nakatayo na nang tinawid ko ang pintuan. Kahapon, anong nangyari? Ibinaba ko ang aking bag, pumunta sila. Tumango si Ana. Tapos, wala silang nakuha, umuwi sila. Tumango si Ana ngunit may pag-alala sa kanyang mga mata, hindi pa tapos iyon. Alam ko, sagot ko, inilagay nga na ang kanyang kamay sa mesa, tumingin sa akin ng seryoso, kung may mangyari, sabihan mo agad ako, huwag na itong dalhin ng mag-isa, tumingan ko siya isang mainit na damdamin ang lumaganap. Sige, bumalik ako sa trabaho ngunit ngayon ay medyo natapilok-tapilok ang aking matahi hindi dahil hindi ko alam ang gagawin, kundi hindi ganap na nakatuon ang aking isip. Alam ko na mamayang gabi o bukas ay may darating na isa pang bagay. At gayang hinala ko ng gabing iyon, bandang alas 8, habang sinusubo ko si Nanay ngang lugaw, kumibo ang telepono. Hindi si Ate Cora, hindi si Ate Belen, kundi si Daniel. Tumingin akong isang segundo, dalawa pagkatapos ay sinagot, "Hello." Ang boses ni Daniel ay mababa. "Maria, maari ka bang pumunta sa lumang bahay sandali?" Nataranta ako. "May problema ba?" Nanahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi, "Nandito si Chora at si Belen at naghihintay ang lahat." Bumaba ang aking puso. Naintindihan ko hindi na ito personal kong usapin sa dalawang hipag, kundi buong pamilya na naghihintay para sa ano. Sinabi niya, "Pumunta ka na lang pag-usapan natin." Hindi ako agad sumagot. Tumingin ako kay Nanay. Tumingin siya sa akin, may konting pag-alala. Marahil na sinabi ko, "Pupunta ako sandali, Nanay." Tinawagan ko ang kapitbahay para bantayan si Nanay. Pagkatapos ay lumabas. Sa daan, hindi ako nagmamadali, hindi dahil walang pakialam ako kundi kailangan kong ihanda ang sarili ko. Ihanda ang isipan, ang sasabihin para sa isang harapin na hindi magiging madali. Nang pumasok ako sa lumang bahay, naiba na ang hangin sa loob. Maliwanag ang sala. Lahat ay nandun, si Ate Cora, si Ate Belen, si Daniel at isa pang tao, si Kuya Carlo, ang panganay na kapatid na lalaki ni Daniel. Nagulat ako. Si Kuya Carlo ay bihirang lumitaw, ang negosyo niya ay malayo at bihira siyang makialam sa mga gawaing pamilya. Ngunit ngayon, nandun siya. Naintindihan ko na pataas nang ang antas ang bagay na ito. Pumasok ako. "Kumusta po?" Tumango ng bahagya si Kuya Carlo, walang ngiti, walang kibo. Agad na nagsalita si Ate Cora, "Sa wakas, pumunta ka rin." Hindi ako sumagot. Umupo ako ng katapat nila. Tinitingnan ako ni Daniel. Ang kanyang mata ay puno ng komplikadong damdamin. Hindi siya nakatayo sa aking panig, kundi nasa gitna. Nagsalita si Kuya Carlo ng mababa at mabagal, "Maria, ipaliwanag mo ang tungkol sa kahon ng noodles." Tumingin ako sa kanya ng walang pag-iwas. "Opo, sinabi ko na ibinigay ito sa akin ng Nanay." Tumango si Kuya Carlo. "Alam ko. Ngunit ang problema ay hindi kung sino ang binibigyan, kundi kung paano mo pinangasiwaan ang bagay na ito." Nanahimik ako. "Dinalhin mo ang lahat ng walang sinabihan." Nagpatuloy siya. "Makatuwiran ba iyon?" Tumingin-tingin ako sa lahat ng dun. Pagkatapos ay sinabi ko, "Sa 7 taon, may nagtanong ba sa akin?" Walang sumagot. Nagpatuloy ako. "Sa 7 taon na inalagaan ko si Nanay, may nagtanong ba kung pagod na ako?" Nanlabas ang no ni Ate Belen. "Huwag na nating balikan ang mga lumang bagay." Lumingon ako sa kanya. "Para sa iyo ay luma na iyon, ngunit para sa akin ay hindi." Naging mabigat ang hangin. Nagtaas ng kamay si Kuya Carlo. "Sige, hindi tayo magsasalitang lumang bagay." Pagkatapos ay tumingin sa akin. "Ngunit gusto mong itago ang lahat, makatuwiran ba iyon?" Huminga ako ng malalim. "Opo." Isang salita. Napakalinaw. Nanahimik ang buong kwarto. "Narinig ba? Itatago niya lahat." Mapang-uyam na sinabi ni Ate Cora. Umiling si Ate Belen. Hindi ito matatanggap. Tumingin sa akin si Kuya Carlo ng matagal. "Sa tingin mo ba, ginagawa
mong mas mahalaga ang ari-arian kaysa sa pamilya? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Matagal ng hati ang pamilya. Ako lang ang hindi nagsasalita noon. Nagulat siya. Nagpatuloy ako. Malinaw ngunit hindi malakas ang boses ko. Hindi ko hawak ang pera para labanan ang sinuman. Gusto ko lang na hindi maging parang hindi ako umiiral. Huminga ng malalim si Kuya Carlo. Pagkatapos ay sinabi, hindi ko gustong palakihin ang bagay na ito. Ngunit kung hindi maayos na maayos, magdudulot ito enigay mas maraming problema. Tumango ako. Opo. Maaari ka bang magbigay ng bahagi? Hindi ako agad sumagot. Tumingin ako pababa sa aking makamay na alala ko ang bawat gabing pagpupuyat, bawat pagkakataong pinahiya ako, bawat sandali na para akong walang boses sa bahay na iyon. Itinangnan ko ang kanyang tingin at sinabi ko, hindi, isang salita, ngunit sapat, binayong kamay ni Ate Cora ang mesa, kaya huwag ninyong sisihin kami. Mabilis na sinabi ni Ate Belen, hilingin namin ang tulong ng batas. Tumango ako. Opo, walang takot, walang pag-atras. Tumingin sa akin ng matagal si Kuya Carlo, pagkatapos ay sinabi, sigurado ka? Opo. Tumayo siya. Sige, wala na akong sasabihin. Pagkatapos ay lumingon sa lahat. Kung gusto ninyong gumawa ng hakbang, kayo na. Walang nagsalita pa. Tumayo ako, uwi na ako. Tinawag ako ni Daniel. Maria, tumigil ako ngunit hindi lumingon. Hindi ka mabibigo, tanong niya. Bahagyang ngumiti ako, naibigo na ako ng sapat. Lumabas na ako. Nang gabing iyon, napakalamig ng hangin ngunit hindi ko naramdaman ang lamig dahil sa unang pagkakataon, nakatayo akong matatag sa sarili ko. Nang bumalik ako sa maliit na bahay, maliwanag pa rin ang tahimik na katahimikan doon. Ngunit ngayon ay naiba, hindi na ito mabigat na katahimikan. Gaya ng pagkatapos ng isang malaking bagyo, naging mas maliwanag ang langit. Wala nang tumawag sa akin, wala nang boses na hinihingi ng kahit ano, wala nang mapanuring mata, lahat ay biglang tumigil. Ngunit ang pagtigil na iyon ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para tumingin ulit sa lahat. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa tabi ng kama ni Nanay, hawak pa rin ang kanyang kamay tulad ng ugali ko. Ngunit ngayon ay hindi na ako nagsalita, nakaupo lang, nag-isip. Tumingin si Tita Nena sa akin ng matagal. Pagkatapos ay marahil na tinawag niya ako, Maria. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit mas malinaw na kaysa dati. Itinangnan ko siya, opo, Nanay. Tumingin siya sa akin ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, isang salita sa isang salita, ngunit malinaw, patawad. Napatigil ako. Ang salitang iyon ay hindi ko inaasahang marinig. Hindi mula sa kanya, hindi sa ganoong sandali. Umiling ako. Huwag po kayo magsalita ng ganon, Nanay. Bahagyang umiling siya at sa kanyang mamata ay isang malalim na sakit. Alam ng Nanay na nagdusa ka. Nginatlan ko ang aking labi. Bumuhos ang luha ko ng walang alam, hindi dahil sa edad kundi dahil sa wakas ay may nakakita. Nagpatuloy siya, hindi sinabi ng Nanay dahil natatakot. Marahil na sinabi ko, natatakot sa ano po. Nagpikit siyang saglit, pagkatapos ay sinabi, natatakot kang mapahamak. Nataranta ako, mapahamak. Binuksan niya ang kanyang mata, tumingin sa akin ng diretso. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mata ay may halata at malinaw na talim. Nakita ang Nanay ang lahat. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ano ang nakita ninyo, Nanay? Dahan-dahang sinabi niya. Ang pra ay hindi lang pra. Nanahimik ako at nakinig. May gustong huminto siya, huminga ng mabilis. Dali-daling sinabi ko, huwag na po, dahan-dahan lang. Ngunit nagtiis pa rin siya para sa huling isang salita, gulo. Ngunit naiintindihan ko hindi lang ang dalawang hipag, hindi lang si Daniel, kundi iba pang makatao. Makataong hindi ko pa nakikilala. Naalala ko ang paraan ng pagsasalita ni Gay Mendoza, paano niya binigyang di na ang ari-ariang ito ay hindi simple. Nagsimula akong maramdaman ang pagkalamig. Hindi lamig sa labas kundi sa loob ng aking dibdib. Pinigwilan ko ang kanyang kamay. Naintindihan ko na, Nanay, huwag na kayong mag-alala.
Tumingin siya sa akin ng may tiwala. Humingha ako ng malalim at naksimula ang isang pagbabago sa aking isipan. Kung dati gusto ko lang pangalagaan ang sarili ko, ngayon ay naiintindihan ko na hindi lang iyon ang tanong kundi kailangan kong protektahan ang lahat ng ito. Sa mga susunod na araw, nagbago ako ng malaki. Hindi na ako nabubuhay ng dahan-dahan tulad ng dati. Nagsimula akong kumilos ng mas aktibo. Bumalik akong makausap si Gay Mendoza. Ngayon ay hindi para magtanong kundi para mas maintindihan ng buo. Tuwiran kong sinabi sa kanya, gusto kong malaman kung may ibang tao pang nakakaalam ng tungkol sa ari-ariang ito. Tumingin siya sa akin ng walang pagkabigla. Mayroon, bumaba ang aking puso. Sino? Dahan-dahang sinabi niya, hindi lang isa. Pinigilan ko ang aking kamay. Delikado ba? Hindi siya agad sumagot, sinabi lang, mag-ingat ka. Tumango ako ng walang karagdagang katanungan dahil naiintindihan ko may mga bagay na habang tinatanong, hindi naman tinutulungan ng sagot. Bumalik ako sa bahay at nagsimulang muling ayusin ang lahat. Mas maingat na itinago ang mga dokumento. Hindi ko inilagay ang pera sa iisang lugar. Tahimik na nagbukas ng account, walang ingay, walang nakakaalam. Hindi na rin ako lumabas ng mag-isa sa gabi. Hindi dahil sa takot kundi hindi na ako maring maging kapabayan. Napansin ni Ana na nagbago ako. Isang araw, nagtanong siya, anong nag-aalala sa iyo? Hindi ko inilinggid. Hindi pag-aalala, pag-ingat. Tumango si Ana, kung kailangan mong kahit ano, sabihin mo sa akin. Ngumiti ako. Salamat. Nagsimulang maging maayos ang aking buhay. Umaga, papasok sa trabaho. Uwi, mag-aalaga kay nanay. Hapon, magtatrabaho pa. Gabi, magpapahinga. Hindi sagana ngunit sapat para maramdamang nabubuhay ako. Si Tita Nena ay unti-unting bumabawi, hindi ganap, ngunit sapat para makipag-usap, sapat para ngumiti, at minsan ay makakilos ng kamay ng sarili. Isang hapon, tinatawag niya ako habang nagluluto akong lugaw. Maria, tumakbo ako. Opo, nanay. Tumingin siya sa akin ng malinaw. Tama ang pinili mo. Napatigil ako. Opo. Bahagyang ngumiti siya, napakahina, ngunit ang unang ngiti na nakita ko mula sa kanya, huwag nang bumalik. Nanatiling tahimik ako. Ang simpleng salitang iyon ay isang pagpapatibay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Opo, hindi na ako babalik. Hindi dahil nagagalit ako kundi dahil naiintindihan ko na may mga lugar na kahit ilang taon kang doon tumira, hindi pa rin magiging tahanan. May mga taon kahit tawagin mong pamilya, hindi ka nila mamahalin. Nang gabing iyon, naupo akong mag-isa, hindi nag-isip ng nakaraan, hindi nag-isip sa kanila kundi nag-isip tungkol sa kinabukasan. May pera na ako, may trabaho, may sinanay, at mayroon akong sarili ko. Sa unang pagkakataon, malinaw ang hinaharap, walang kalabuan, walang pag-asa sa iba. Ngunit sa sandaling iyon, kumibo ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, isang linya lang. Iniis mo ba na tapos na ang lahat? Bumaba ang aking puso. Binasa ko ito ng isa, dalawang beses. Hindi ito nakamali, hindi ito naipadala sa mali. Tumingin-tingin ako sa loob ng tahimik na bahay, ngunit sa aking puso ay isang pamilyar na damdamin ang bumalik. Hindi takot kundi pakilala na hindi pa ito tapos. At ngayon, hindi na ito usapin ng pamilya lang kundi isang bagay na mas malaki pa. Ang mensaheng iyon ay isang linya lang, ngunit nagpatahimik sa akin ng matagal. Iniis mo ba na tapos na ang lahat? Hindi ako nagpanik. Hindi na katulad ni Gada. Ngunit hindi ko ring ito binaliwala. Tumingin ako sa screen ni telepono, pagkatapos ay pinataas. Hindi sumagot, hindi tumawag, hindi nagtanong. Dahil naintindihan ko kung ito ay banta, ang aking reaksyon ay ang hinihintay nila. Ibinaba ko ang telepono sa mesa at lumakad papalapit sa kama ni nanay. Tinitingnan niya ako. Ang kanyang mamata ay hindi naguguluhan, maliwanag. Bulong ko, may nagpadala ng banta, nanay. Hindi siya nagsalita, ngunit nagkuyom ang kanyang kamay ng bahagya. Naintindihan ko hindi ito takot.
Ito ay paalala para manatiling malinaw ang isipan. Huminga ako ng malalim, umupo. Hindi na ako tatakbo, nanay. Hindi na rin ako magtataho. Ayusin ko ito. Nang gabing iyon, natulog ako ng malalim. Walang bangungot, walang biglang gising. Hindi dahil walang pag-aalala kundi handa na ako. Kinabukasan, dala ko ang telepono at pumunta kay G. Mendoza. Walang paligoy-ligoy, ipinakita ko sa kanya ang mensahe. Tumingin siya, nanahimik ng sandali. Pagkatapos ay sinabi, "Naalala mo ba ang sinabi ko?" Tumango ako. Hindi lang isa ang nakakaalam. Tumango siya ulit. Ngunit ang makataong iyon ay walang legal na karapatan. Tinanong ko siya, ano ang magagawa nila? Tumingin siya sa akin ng diretso. Presyon lang ang kaya nilang gawin. Tumango ako, kaya hindi na kailangan pang matakot. Bahagyang ngumiti siya. Tama, ngunit kailangan mong tapusin ang lahat. Naintindihan ko hindi ko maaring mamuhay ng walang katiyakan habang buhay. Kailangan kong tapusin ang lahat. Bumalik ako sa bahay. Wala na akong naghihintay, kumilos na ako. Nang hapon na iyon, tinawagan ko si Daniel. Sa unang pagkakataon, ako ang tumawag. Sinagot niya, medyo naguguluhan ang kanyang boses. "Maria," tuwiran ko siyang sinabi, "pumunta ka dito." Nanahimik siya. "May nangyari?" "Gusto kong tapusin ang lahat." Pagkatapos na sandali, ibinaba ko ang telepono. Walang dagdag na salita. Bandang 1 oras ang lumipas, dumating siya nag-isa. Walang Ate Cora, walang Ate Belen, walang iba. Nakatayo siya sa harap ng pintuan at hindi agad pumasok. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay hindi na katulad ng dati. Walang pagkalkula, walang pagiging matigas pagod. Binuksan ko ang pinto. "Pumasok ka." Pumasok siya, umupo, hindi nagsalita. Nanahimik din ako ng sandali. Pagkatapos ay tinanong ko siya, "Ang mensaheng iyon alam mo ba?" Itinangnan niya ako. "Anong mensahe?" Ipinakita ko sa kanya ang telepono. Binasa niya ito, nagbago ang kanyang mukha. Hindi ito mula sa akin. Tumingan ko siya. Naniniwala ako makikita ko sa kanyang mga mata. Siya ay hindi ang nasa likod nito. Tumango ako. "Alam ko." Huminga siya ng malalim. "Kaya bakit mo ko tinawagan?" Tumingan ko siya ng matagal. Pagkatapos ay sinabi ko, "Para tapusin." Nagulat siya. "Tapusin ang ano?" Dahan-dahan kong sinabi, "Ang pagitan natin." Naging mabigat ang hangin. Ngumiti siya ng malungkot. "Sigurado ka na ba?" Tumango ako. "Opo." Nanahimik siya. Pagkatapos ay nagtanong, "Dahil sa pera ba ito?" Umiling ako, "Hindi." Tumingin ako sa kanya ng diretso. "Dahil sa 7 taon." Yumuko ang kanyang ulo. Hindi na siya nakapagsalita. Nagpatuloy ako. "Ang pera ay ang nagpakita lang, lahat ang tunay na ugat ay kung paano tayo namuhayng magkasama." Buntong hinga niya. "Hindi ko inakala na magiging ganito ang lapit mo." Ngumiti ako ng bahagya. "Ni ako." Itinangnan niya ako. "Nagpapatawad ka ba?" Ang tanong na iyon ay hindi madali, ngunit sumagot ako, "Hindi na kita galit." Tumingin siya sa akin na parang may inaabangan. Nagpatuloy ako, "Ngunit hindi na rin ako makakabalik. Hindi dahil sa pagmamatigas, kundi dahil napakaraming bagay na nagbago na napakatagal ng landas na aking nilakad." Dahan-dahang tumango siya. Naintindihan ko. Walang nakipagtalo, walang nagmamadaling pakiusap. Tinanggap niya ito. Tumayo siya. Tumingin sa maliit na bahay, pagkatapos ay tumingin sa akin, "Mabuhay kang mabuti, Maria." Tumango ako, "Ikaw rin." Lumiko siya. Ngayon ay walang humawak, walang tumawag. Ang pinto ay dahan-dahang naksara, mahinang-mahina ngunit tiyak. Nakatayo ako roon ng walang luha, walang lungkot, magaan lang. Isang damdamin na hindi ko pa naranasan kailanman. Bumalik ako sa loob, umupo sa tabi ni nanay, hinawakan ang kanyang kamay. "Tapos na ang lahat, nanay." Tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay nagpapalubag-lub. Maluha sa kanyang pisngi ngunit hindi luhang sakit, luhang katahimikan. Nang mag-iba ang buong mundo ko, nagtaka ako kung tapos na rin ang lahat.
Ngunit nalaman ko na ang buhay ay hindi palaging nagbibigay ng kapayapaan kapag nalaman mo na ang katotohanan. Minsan, ang katotohanan mismo ang nagpapalala pang lahat. 2 araw pagkatapos en pagpupulong ko kay G. Mendoza nagsimulang sumabo ang bagay, hindi tahimik. Hayagan, ng umaga na iyon, nakauwi na ako mula sa palengke, nakatangan pang bag ng gulay at bukas na ang pinto at nakita ko ang 3 tao na nakatayo sa labas ng bahay, si Ate Cora, si Ate Belen at si Daniel. At sa likod pa nila, 2 lalaki, isa ay nakapolo, may hawak na briefcase, isa pa ay naka-unipormang barangay. Dahan-dahan bumaba ang aking puso ngunit hindi ako lumiko, hindi ako umurong. Pumasok ako, inilagay ang bag, at lumingon. Anong nangyayari? Hindi nagbati si Ate Cora, tuwiran siyang nagsalita. Gusto naming gawin ito ng maayos. Itinuro niya ang lalaki na nakapolo. Ito ang abogado namin. Pagkatapos ay itinuro ang isa, at ito ay mula sa barangay. Dahan-dahan akong tumango. Opo. Walang pakabigla inabangan ko rin ito, nagsalita si Ate Belen, hindi maayos ng bibig lang ang usapin ng pera, kailangang linawin. Tumingan ko si Daniel, nakatayo siya roon ng walang salita, hindi siya tumingin sa akin. Naintindihan ko pumili na siya, hindi na siya nakatayo sa gitna, nakatayo na siya sa kanilang panig. Bumalik ako at inalok silang pumasok. Tuloy po kayo. Hindi ako lumayo. Hindi nagpalayo, binuksan ko ang pinto, pumasok sila. Naging maliit ang silid, hindi dahil sa daming tao, kundi dahil sa bigat ng hangin. Umupo ang abogado, binuksan ang briefcase, inilabas ang mga papel at nagsalita ng propesyonal. Kinakatawan namin si Cora at si Belen. Hinihiling ang paglilinaw ng pinagmulan at karapatang arinam, mga ari-ariang hawak ni Maria Santos. Umupo akong katapat nila ng walang salita na kinihlang. Partikular na ang perang ipinapalagay na galing kay Tita Nena. Tumango ako. Opo. Tumingan niya ako. Maari ba ninyong ipaliwanag? Hindi ako nagligoy-ligoy. Iniwan ito sa aking ngang nanay. Mayroon akong malinaw na mga dokumento. Nagmalab ngang kilay si Ate Belen. Anong dokumento? Isang notebook na sulat, kamay. Hindi ko siya sinagot ng diretso. Tumingan ko ang abogado. Mayroon akong nga dokumentong napatunayan ng notaryo. Nagulat siya. Maari po ba ninyong ipakita? Tumayo ako, pumunta sa kwarto, at inilabas ang kumpletong dokumentasyon na ibinigay sa akin ni G. Mendoza. Ibinaba ko sa mesa. Ito. Wala na akong ibang sinabi. Itinulak ko lang palapit sa kanila. Kinuha ng abogado at dahan-dahang binabasa ang bawat pahina. Habang nagbabasa, nagbago ang kanyang mukha mula sa kalmado patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay tensyon. Naging sabik si Ate Cora, ano na? Hindi agad sumagot ang abogado, nagpatuloy lang siya. Pagkatapos ng ilang sandali, itinangnan niya ako. Ang madokumentong ito ay legal. Nanahimik ang buong silid, hindi maari, wika ni Ate Belen, hindi gawa ng nanay iyan. Marahil na sinabi ko, hindi gawang nanay, gawang tagapangalaga. Tumingan niya ako, tagapangalaga? Sino? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Si Roberto Mendoza. Huminga ang abogado ng baling. Ang G. Mendoza? Ang notaryo? Tumango ako. Huminga siya ulit. Ang kanyang na dokumento ay hindi maaring pagdudahan. Nagsimulang mawalan tiyak si Ate Cora, ngunit ang pera ay hindi maaring para lang sa kanya. Hindi ako makipagtalo. Sinabi ko lang, hindi para sa akin lang. Lahat ay tumingin sa akin. Nagpatuloy ako, bahagi nito ay para sa aking ama. Si Daniel ay unang tumayo sa lahat. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mata ay puno ng pagkabigla. Maria, totoo ba iyan? Tumingan ko siya. Sa tingin mo ba nagbibiro ako nito? Hindi na siya nakapagsagot. Umiling si Ate Belen. Hindi iyon possible. Wala kang ibang ama. Wala na akong idinetalye pa. Sobra na akong pagod sa pagpapatunay. Inilabas ko ang isa pang papel at ibinigay. Binasa ng abogado. Nanahimik siya dahil hindi na kailangan pang magsalita. Nagsimulang mawalan ng kontrol si Ate Cora.
Sige na, kinikimkim lang ang lahat ng ari-arian. Tumingan ko siya ng walang galit, walang kapuotan, napakalinaw. Hindi ako nangagaw ng anuman. Itinatago ko lang ang pag-ari ko. Nanahimik si Ate Belen. Tumango si Ate Cora nang wala na sa loob. Huwag mo kaming sisihin ka pa. Pinihilan NG abogado siya. Puwede po ba nating tapusin ang usapan? Tumingan niya ang dalawang kapatid. Sa mga dokumentong ito, halos walang posibilidad na manalo sa korte. Tulad ng isang putol na hindi malakas ngunit napakalalim, ang salitang iyon ay tumama. Si Ate Belen ang nagwakas. Ahente ng barangay, nasa iyo na. Tumayo ang kinatawan ng barangay. Ito ay isang sibil na usapin, ayusin na lang ninyong mag-isa at lumabas. Tumayo rin ang abogado, tinipon ang kanyang mga papeles, tumango sa akin at umalis ng walang dagdag na salita. Naging tahimik muli ang silit ngunit hindi tulad ng dati. Hindi na mabigat, walang laman na lang. Tumayo si Ate Cora nang walang tingin sa akin. Sinabi lang, hindi ko inakala na ganito kagaling ka. Hindi ako sumagot, buntong hininga ni Ate Belen. Umuwi na tayo. Lumabas ang dalawa nang walang pagtingin sa likod. Nanatili si Daniel. Tumingan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay sinabi, hindi ko alam. Sumagot ako. Ako rin. Tinitignan mo pa rin ba akong asawa? Tanong niya. Tumingan ko siya isang katanungan na matagal ko nang itinatanong sa aking sarili. Hindi ako agad sumagot. Sinabi ko lang, tinitingnan mo ba ako bilang asawa? Nanahimik siya. Ngumiti ako ng bahaya. Iyon na ang sagot. Lumayo ako. Walang dakdak na salita. Nakatayo siya roon nang hindi humahadlang. Hindi tumawag, nakatayo lang siya. Pumasok ako sa kwarto. Umupo sa tabi ni nanay. Hinawakan ang kanyang kamay. Tapos na ang lahat, nanay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagpapahinga na. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng bagay na iyon, ang aking maliit na bahay ay bumalik sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikang iyon ay kakaiba, napakalalim. Gaya ng pagkatapos ng isang malaking bagyo, naging mas maliwanag ang langit. Walang tumawag, walang boses na hinihingingang kahit ano, walang mapanuring mamata, lahat ay biglang tumigil. Ngunit ang pagtigil na iyon ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para muli pang tumingin sa lahat. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa tabi ng kama ni nanay, hawak pa rin ang kanyang kamay tulad ng gawi ko. Ngunit ngayon ay hindi na ako nagsalita, nakaupo lang, nag-iisip. Tumingin si Tita Nena sa akin ng matagal, pagkatapos ay marahil na tinawag niya ako, Maria. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit mas malinaw na kaysa dati. Itinangnan ko siya. Opo, nanay. Tumingin siya sa akin ng matagal, pagkatapos ay isang-isang sinabi, ngunit malinaw, patawad. Napatigil ako. Ang salitang iyon ay hindi ko inaasahang marinig, hindi mula sa kanya, hindi sa ganoong sandali. Umiling ako. Huwag po kayo magsalita ng ganun. Bahagyang umiling siya at sa kanyang mamata ay isang malalim na sakit. Alam ng nanay na nagdusa ka. Nginatlan ko ang aking labi. Bumuhos ang luha ko ng walang alam. Hindi dahil sa edad kundi dahil sa wakas ay may nakakita. Nagpatuloy siya. Hindi sinabi ngang nanay dahil natatakot. Marahil na sinabi ko, natatakot sa ano po. Nagpikit siyang saglit. Pagkatapos ay sinabi, natatakot kang mapahamak. Nataranta ako. Mapahamak. Binuksan niya ang kanyang nga mata, tumingin sa akin ng diretso. Sa unang pagkakataon, ang kanyang nga mata ay may halata at malinaw na talim. Nakita nganay ang lahat. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ano ang nakita ninyo, nanay? Dahan-dahang sinabi niya, ang para ay hindi lang para. Nanahimik ako at nakinig. May gustong huminto siya, huminga ng mabilis. Mabilis na sinabi ko, huwag na po, dahan-dahan lang. Ngunit naktiis pa rin siya para sa huling isang salita, gulo. Ngunit naiintindihan ko hindi lang ang dalawang hipag, hindi lang si Daniel, kundi iba pang matao, mga taong hindi ko pa nakikilala. Naalala ko ang paraan ng pagsasalita ni G. Mendoza kung paano niya binigyang diin na ang ari-ariang ito ay hindi simple. Nagsimula akong maramdaman ang pagkalamig.
hindi lamig sa labas kundi sa loob ang aking dibdib. Pinigwilan ko ang kanyang kamay, naintindihan ko na nanay, huwag na kayong mag-alala. Tumingin siya sa akin ng may tiwala, huminga ako ng malalim. Sa loob ko ay nagsimulang magbago ang isang bagay. Kung dati gusto ko lang pangalagaan ang sarili ko, ngayon ay naiintindihan ko na hindi lang iyon ang katanungan, kailangan kong protektahan ang lahat ng ito. Sa mga susunod na araw, nagbago ako ng malaki. Hindi na ako nabubuhay ng dahan-dahan tulad ng dati nagsimula akong kumilos ng mas aktibo. Bumalik akong makausap si G. Mendoza. Ngayon ay hindi para magtanong kundi para mas maunawaan ang buong larawan. Tuwiran ko siyang sinabi, gusto kong malaman kung may ibang tao pa ring nakakaalam ng tungkol sa ari-ariang ito. Tumingin siya sa akin ng walang pakabigla. Mayroon. Bumaba ang aking puso. Sino? Dahan-dahang sinabi niya, hindi lang isa. Pinigilan ko ang aking kamay. Delikado ba? Hindi siya. Agad sumagot, sinabi lang. Mag-ingat ka. Tumango ako ng walang karagdagang katanungan dahil naiintindihan ko may mga bagay na kahit ilang beses tinanong, hindi tinutulungan ng sagot. Bumalik ako sa bahay at nagsimulang muling ayusin ang lahat. Mas maingat na itinago ang mga dokumento. Ang pera ay hindi ko na inilagay sa isang lugar. Tahimik na nagbukas ang account ng walang ingay, walang nakakaalam. Hindi na rin ako lumabas ng mag-isa sa gabi. Hindi dahil sa takot kundi hindi na ako maring maging kapabayan. Napansin niya na nagbago ako. Isang araw, tinanong niya, anong nag-aalala sa iyo? Hindi ko inilinggit, hindi aalala ingat. Tumango siya na, kung kailangan mo ngang kahit ano, sabihin mo sa akin. Ngumiti ako, salamat. Nagsimulang maging mayos ang aking buhay. Umaga, papasok sa trabaho, uwi, mag-aalaga kay nanay. Hapon, magtatrabaho pa. Gabi, magpapahinga. Hindi sagana ngunit sapat para maramdamang nabubuhay ako. Si Tita Nena ay unti-unting bumabawi, hindi ganap, ngunit sapat para makipag-usap, sapat para ngumiti, at minsan ay makakilos ng kamay ng sarili. Isang hapon, habang nagluluto akong lugaw, tinawag niya ako, Maria. Tumakbo ako. Opo, nanay. Tumingin siya sa akin ng malinaw, tama ang pinili mo. Napatigil ako. Opo. Bahagyang ngumiti siya, napakahina, ngunit ang unang ngiti na nakita ko mula sa kanya, huwag nang bumalik. Nanatiling tahimik ako. Ang simpleng salitang iyon ay isang pagpapatibay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Opo, hindi na ako babalik. Hindi dahil nagagalit ako kundi dahil naiintindihan ko na may mga lugar na kahit ilang taon kang doon tumira, hindi pa rin magiging tahanan. May mga taong kahit tawagin mong pamilya, hindi ka nila mamahalin. Nang gabing iyon, naupo akong mag-isa, hindi nag-iisip ng nakaraan, hindi nag-iisip sa kanila kundi nag-iisip tungkol sa kinabukasan. May pera na ako, may trabaho, may sinanay, at mayroon akong sarili ko. Sa unang pagkakataon, malinaw ang hinaharap, walang kalabuan, walang pag-asa sa iba. Ngunit bago pa makinganap na malinaw ang lahat, isang huling bagay ang dumating at nagbago nito ang lahat ng akala ko'y naiintindihan ko na. Mga ilang sandali pagkatapos kung mabasa ang nakabibigong mensahe, muli akong nakaupo sa silid na tila walang kumikilalang katahimikan. At habang hawak ko ang telepono, kumibo ito muli, isang numero na hindi ko kilala. Sinagot ko, Maria Santos. Isang boses ng isang matandang lalaki, mababa, mabagal, at mapagkumpiyansa. Opo, sino po ito? Nanahimik ang kabila ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsalita. Ako si Mendoza. Roberto Mendoza. Parang tumigil ang aking pusong isang tibok. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Nagtatawag kayo sa akin? Oh, naniniwala akong panahon na para malaman mo ang katotohanan. Biglaan akong tumayo, naging malamig ang buong katawan ko, isang napakalakas na pakiramdam. Ang lahat ay hindi kasing simple ngang inakala ko, at ang kahon na noodles na iyon ay maaring simula pa lang ang lahat. Nakatayo akong walang kibo sa gitnang silid. Hawak ang telepono nang hindi ko alam kung humihinga ba ako o hindi. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay mababa, mabagal,
at mapagkumpiyansa. Roberto Mendoza ako, ang pangalang iyon na nakita mo sa notebook. Hindi ito pagkakataon, siguradong hindi. Nilunok ko, bakit kayo tumawag sa akin? Hindi agad sumagot ang kabila, sinabi lang, maari ka bang makipagita sa akin? Tumingan ko si Tita Nena, nakahiga siya, nakapikit ang mga mata ng bahagya, parang nakikinig. Alam ba ninyo kung sino ako? Tinanong ko. Ang boses ni G. Mendoza ay napakalinaw. Alam ko na ikaw si Maria Santos. Alam ko rin na hawak mo ang kahon na ibinigay ni Nanay Nena sa iyo. Lumipad ang lamig sa aking likod. Binabantayan ba ninyo ako? Mabilis siyang sumagot. Si Nanay Nena ang umuto sa akin na makipag-ugnayan sa iyo kapag may nangyari. Mahigpit kong hawak ang telepono. Anong nangyari? Nanahimik ang kabila. Pagkatapos ay sinabi, hindi ito maaring sabihin sa telepono. Harap-harap tayo at ipapaliwanag ko sa iyo. Nag-alinlangan ako, hindi dahil natatakot, kundi pakiramdam ko ay lumalayo ang bagay na ito sa inakala ko. Saan? Tanong ko. Nagpadala siyang address, isang opisina notaryo malapit sa aking lugar. Sumunod ang mensahe agad. Tumingin ako sa screen. Pagkatapos ay sinabi, pag-isipan ko, ibinaba ko ang telepono. Walang pangako, walang pagtanggi. Lumingon ako kay nanay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mamata ay napakalalim. Lumapit ako. Nanay, ang taong iyon ay tumawag sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang kamay ay nagkuyom ng bahagya. Pupunta ba ako? Tinanong ko. Nagpikit siyang isang segundo, dalawa, pagkatapos ay tumango, napakahina ngunit sapat. Huminga ako, naintindihan ko, nanay. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa trabaho. Tinawagan ko si Ana, magpapahinga muna ako ngayon. Agad siyang nagtanong, may nangyari ba? Hindi ko itinagang. May taong gustong makipagkita sa akin, may kaugnayan, sabihin ako. Nanahimik si Ana ng ilang segundo, pagkatapos ay sinabi, mag-ingat ka. Ngumiti ako ng bahagya. Sige. Humingi akong tulong ng kapitbahay na bantayan si nanay, pagkatapos ay lumabas. Ang daan patungo sa opisinang notaryo ay hindi malayo, ngunit ngayon ay pakiramdam kong mahaba. Bawat hakbang ay parang mas mabigat, hindi dahil sa pagod kundi dahil hindi ko alam kung ano ang aking haharapin. Nakatayo ako sa harap ng pintuan, huminga ng malalim at pumasok. Malinaw ang loob. Isang empleyado ang tumingin sa akin. Sino po ang hinahanap ninyo? Si Roberto Mendoza. Tumango ang empleyado. Upo lang po. Umupo ako. Ang aking makamay ay makasamang nakalagay sa kandungan, hindi nanginginig, ngunit mahigpit. Bandang 5 minuto ang lumipas. Isang matandang lalaki ang lumabas, buhok na puti, mukha na seryoso. Ang kanyang mga mata ay maliksi at matalim. Tumingan niya ako at sinabi, ikaw ang Maria. Tumayo ako. Opo. Tumango siya. Halika sa loob. Sinundan ko siya sa isang pribadong silid. Isinara niya ang pinto at umupo. Umupo ka. Hindi siya nagligoy-ligoy. Tanong niya, buhay pa ba si Nanay Nena? Tumango ako. Opo. Bahagyang huminga siya, kaya hindi pa huli. Kumubot ang aking hindi pa huli para sa ano po. Hindi siya agad sumagot, binuksan niya ang isang drawer, inilabas ang isang makapal na folder, at inilagay sa mesa. Itinulak palapit sa akin, buksan mo. Tumingan ko walang pag-alangan, binuksan ko ito. Sa loob ay mga papel, titulong lupa, makontrata, madokumento mula sa bangko, ngunit ang nagpatahimik sa akin ay ang pangalan sa mga papel na iyon. Hindi lang si Tita Nena ang nakalista, mayroon pang isa pang pangalan, Roberto Mendoza. Itinangnan ko siya, kayo ay kapwa may-ari. Umiling siya. Hindi. Tinanong ko, kung hindi, ano kayo? Tumingan niya ako ng matagal, pagkatapos ay sinabi, tagapangalaga. Napatigil ako. Tagapangalaga, tumango siya. Ang lahat ng ari-ariang ito, hindi si Nanay Nena ang naisa na nagmamay-ari, dahil may isang bahagi na hindi sa kanya. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi sa nanay. Tumango siya. Tama. Kanino? Tinanong ko. Tumingan niya ako ng direkta, dahan-dahang sinabi,
Sa tingin ko, kailangan mong ihanda ang iyong sarili bago marinig. Pinigwilan ko ang aking kamay. Sabihin na ninyo, dahan-dahang tumango siya, pagkatapos ay sinabi, ang bahagi nga ari-ariang ito ay mula sa iyong tunay na ama. Parang tinamaan akong kidlat, biglaan akong tumayo. Ano ang sinabi ninyo? Hindi siya gumalaw, nanatiling nakaupo. Ang tunay mong ama. Umiling ako, hindi ito totoo. Namatay na ang aking ama at wala siyang kaugnayan, sabihin ako. Hindi siya nagulat, binuksan lang niya ang isa pang folder at iniabot sa akin. Tingnan mo ito. Nanginig ang aking makamay ngunit kinuha ko ito. Binuksan. Sa loob ay isang resulta ng pagsusuri, isang dokumento ng pagpapatunay ang aking pangalan, ang pangalan ng aking ina, at ang pangalan ng isang lalaki. Hindi ang lalaki na tinatawag ko ngayong ama. Hindi na ako makahininga. Hindi tama. Marahil na sinabi niya. Sinanay na mismo ang nakakaalam ng bagay na ito. Tumingan ko siya ng pula ang mamata. Bakit hindi niya sinabi? Huminga siya. Dahil nangako siya. Nahirap ang aking lalamunan. Nangako sa sino? Tumingan niya ako at sa unang pagkakataon ay naging malambot ang kanyang mata. Nangako sa iyong tunay na ama. Naupo akong bigla sa upuan. Nalaglag ang lahat. Ang lahat ng inakala ko'y totoong pamilya, pinagmulan lahat ay naging hindi natiyak, bumubulong ako. Sino siya? Dahan-dahan sinabi ni Gay Mendoza, isang taong nagiwan ng lahat para sa iyo. Sumabog akong umiyak hindi dahil sa pera, kundi dahil wala na akong alam kung sino ako. At sa sandaling iyon naiintindihan ko, ang kahon ng noodles ay hindi lang isang regalo. Ito ay isang pintong nagbukas, isang katotohanang buong buhay ko'y hindi ko pa alam. Naupo akong walang kibo, hawak ang makapal na folder ng makasamang kamay, umiikot ang isipan, mabilis na tumitibok ang puso na parang masisira na ito. Ang lahat ay dumating ng napakabilis, napakabigla. Pumunta ako rito para marinig ang higit tungkol sa ari-arian ng aking biyena ngunit narinig ko ang isang bagay tungkol sa aking sarili. Itinangnan ko, sige. Mendoza, nanggagalaw ang aking boses. Ulitin ninyo, napakabilis ng lahat. Hindi siya lumayo, walang paligoy-ligoy. Ang lalaking tinutukoy mo bilang ama ay hindi ang iyong tunay na ama. Ang iyong tunay na ama ay ang nagpababa nga ari-ariang ito. Umiling ako. Hindi maaari, lumabas sa aking isipan ang maalaala. Ang lalaking tinatawag ko ngayong ama matahimik, buong buhay na manggagawa, simple ang pamumuhay, namatay sa sakit ng bata pa ako. Kung hindi siya ang aking tunay na ama, sino siya? At sino ang isa? Mahigpit kong hinawakan ang folder. Sabi ninyong may patunay kayo. Tumango siya, itinuro ang folder. Sa loob ay resultang pagsusuri, mga dokumentong pagpapatunay at isang liham. Nataranta ako, liham. Nagbukas siya ang isa pang drawer at inilabas ang isang lumang sobredilaw na ang papel. Inilagay niya ito sa harapan ko. Naiwan ito niya mabubuksan lang kapag nalaman mo na ang katotohanan. Tumingan ko ang sobra nanginig ang aking kamay. Hindi dahil sa takot, kundi alam kong kapag binuksan ko ito, wala nang pabalik. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay binuksan ito. Sa loob ay isang sulat kamay na papel, napakagandang sulat, napakatatag. Nagsimula akong bumasa. Maria, dalawang salita lang iyon ngunit hindi na ako nakapigil ng luha. Kapag binabasa mo na ang ito, alam mo na ang katotohanan. Nginatlan ko ang aking labi, nagpatuloy sa pagbasa. Paumanhin ang iyong ama dahil hindi siya nakasamang lumaki sa iyo, hindi ka may tawag na anak, hindi siya makayakap sa iyo bilang isang ama. Dumating ang luha ng walang kontrol. Pinabayaan ng iyong ama ang iyong ina, ngunit nang subukang bumalik, napakatagal ng lahat. Ang lalaking tinatawag mong ama ay isang mabuting tao, ininalagaan kaniya, minahal kaniya. Alam ngang iyong ama na wala siyang karapatang palitan siya. Yumuko ako sa mesa, umiyak nang hindi ko pa nararanasan kailanman. Hindi naglakas loob ang iyong ama na lumitaw, tahimik lang siyang nagmasid sa iyo mula sa malayo. Naalala ko ang mga panahong pakiramdam ko'y may isang tumingin sa akin mula sa malayo, ang mga sandaling natanggap ko ang tulong mula sa walang malinaw na pinagmulan. Lahat ng iyon ay biglang naging maliwanag.
Si Nanay Nena ang nag-iisang nakakaalam ng bagay na ito. Siya ay tumulong sa iyong ama na pangalagaan ang ari-ariang ito para maibigay sa iyo sa tamang panahon. Itinangnan ko ang mga nanlabong mata. Si Tita Nena, hindi ito pagkakataon ang dahilan kung bakit niya ako tinrato sa paraang ginawa niya. Alam niya kung sino ang aking ama. Hindi inaasahan ng iyong ama na patawarin ka. Ang pag-asa lang niya ay mabuhay kang mabuti at huwag hayaang maging walang kabuluhan ang lahat ng tiniis mo. Huling salita, ang iyong ama, walang pangalan, walang lagda, iyon lang ngunit sapat. Inilagay ko ang sulat sa mesa, wala nang lakas ang buong katawan ko. Tumingan niya ako walang sinabi, naghihintay lang. Pagkatapos ngotagal, nagtanong ako, namatay na ba siya? Tumango si Gay Mendoza. 3 taon na. Kumiskis ang puso ko, 3 taon. Ibig sabihin, sa 7 taon na nakatira ako sa bahay ng asawa ko, buhay pa siya. Tumitingin sa akin, ngunit hindi ko alam. Ngumiti ako ng may luha, malamang malungkot siya nang makita ang buhay ko noon. Marahil na sinabi ni Gay Mendoza, nagdusa siya. Hindi na ako nagdagdag ng tanong, alam ko na ang sagot. Pinunasan ko ang luha ko, itinangnan siya. Ang lahat ng ari-ariang ito, tumango siya. Bahagi mula kay Nanay Nena, bahagi mula sa iyong ama at lahat ay para sa iyo. Nanahimik ako. Wala nang pakabihla na nuot na lang ang bihat. Kung idemanda nila ako, mariba, agad siyang sumagot. Wala silang karapatan, legal ang lahat ng dokumento. Huminga ako, hindi kaginhawahan, kundi pakumpirma. Malinaw na ang lahat. Tumayo ako, hawak ang sobre. Salamat po. Tumango siya, uwi ka na, at sinabi bago pa ako makalabas, Maria. Tumigil ako. Wala kang utang sa sinuman. Nanatili akong nakatayo ng walang pagtingin sa likod, ngunit ang salitang iyon ay narinig ko ng napakataos. Lumabas ako. Mainit ang sikat ng araw, ngunit hindi ko naramdaman ang init. Walang laman lang ang pakiramdam ko. Ang daan sa harapan ko ay katulad pa rin, ngunit hindi na ako ang dating tao. Bumalik ako sa bahay, binuksan ang pinto, tuwiran pumunta sa kwarto, umupo sa tabi ni Nanay. Tumingin siya sa akin. Wala akong sinabi. Iniabot ko lang ang sulat sa kanya. Tumingin siya, ang mga mata niya ay naging makita. Hinawakan ko ang kanyang kamay, napakahina ang aking boses. Alam ko na ang lahat, Nanay. Hindi siya nagsalita, ngunit dumaan ang luha sa kanyang pisngi. Pinunasan ko siya. Hindi kita sinisisi, Nanay. Hindi ko rin sinisisi ang sinuman. Kailangan ko lang ng panahon. Nagkuyom ang kanyang kamay sa aking kamay, mahina ngunit napakalinaw. Itinabi ko ang aking ulo sa kanyang kamay, nagpikit. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nakaramdam ng pagiging nag-iisa. Kahit na masakit ang katotohanan, alam ko na ngayon kung sino ako at bakit nangyari ang lahat ng bagay sa paraang nangyari. Nung inakala ko na nalaman ko na ang lahat, naisip ko na hahayaan ang lahat ng bagay na lumukmok. Ngunit nalaman ko na ang buhay ay hindi nagbibigay ng kapayapaan sa bawat oras na malaman mo ang katotohanan. Minsan, ang katotohanan mismo ang nagpapalalang lahat. 2 araw pagkatapos ang pagpupulong ko kay Gay Mendoza, sumabog na ang bagay. Hindi tahimik hayagan. Nang umaga na iyon, nakauwi na ako mula sa palengke, nakatangan pang bag at bukas na ang pinto. At nakita ko ang 3 tao na nakatayo sa harap ng bahay, si Ate Cora, si Ate Belen, at si Daniel. At sa likod pa nila, 2 lalaki, isa ay nakapolo na may hawak na briefcase, isa naman ay nakaunipormang barangay. Dahan-dahan bumaba ang aking puso, ngunit hindi ako lumiko, hindi ako umurong. Pumasok ako, ibinaba ang bag, lumingon. Ano po ang nangyayari? Hindi nakbati si Ate Cora, tuwiran nagsalita. Gusto naming gawin ito ng maayos. Itinuro niya ang lalaki na nakapolo. Siya ang aming abogado. Itinuro naman niya ang isa. At ito ay kinatawan ng barangay. Dahan-dahan akong tumango. Opo, walang pagkabigla, hinanda ko rin ito. Nagsalita si Ate Belen. Hindi maayos ng bibig lang ang usapin ng pera, kailangan linawin. Tumingan ko si Daniel. Nakatayo siya ng walang salita.
Hindi siya tumingin sa akin. Naintindihan ko pumili na siya. Hindi na siya nakatayo sa gitna, nakatayo na siya sa kanilang panik. Bumalik ako at inalok silang pumasok. Tuloy kayo. Binuksan ko ang pinto, pumasok sila. Naging malitang silid, hindi dahil sa dami ng tao, kundi sa bigat ng hangin. Umupo ang abogado, binuksan ang briefcase, inilabas ang mapapel at nagsalita ng propesyonal. Kinakatawan namin si Cora at si Belen. Hinihiling ang paglilinaw ng pinagmulan at karapatang ari ng mga ari-ariang hawak ni Maria Santos. Umupo akong katapat nila nang walang sinabi na kinihlang. Partikular ang halaga ng pera at iba pang ari-ariang ipinapalagay na mula kay Nanay Nena. Tumango ako. Opo. Tumingan niya ako. Maari bang may paliwanag? Hindi ako nagligoy-ligoy. Iniwan sa akin ng nanay. Mayroon akong malinaw na mga dokumento. Naglabasan ang kilay ni Ate Belen. Anong dokumento? Isang notebook na sulat kamay? Hindi ko siya sinagot ng tuwiran. Tumingan ko ang abogado. Mayroon akong madokumentong napatunayan ng notaryo. Nagulat siya. Maari ba ninyong ipakita? Tumayo ako, pumunta sa kwarto. Inilabas ang kumpletong dokumentasyon na ibinigay sa akin ni G. Mendoza at ibinaba sa mesa. Heto, wala na akong ibang sinabi, itinulak ko lang palapit sa kanila. Kinuhang abogado at dahan-dahang binabasa ang bawat pahina. Habang nagbabasa, nagbago ang kanyang mukha mula sa kalmado patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay tensyon. Naging sabik si Ate Cora, ano na? Hindi agad sumagot ang abogado, nagpatuloy lang siya. Pagkatapos ng ilang sandali, itinangnan niya ako, ang madokumentong ito ay legal. Nanahimik ang buong silid. Hindi maaari, wika ni Ate Belen, hindi gawang nanay iyan. Sinabi ko ng marahil, hindi gawang nanay, gawang ng tagapangalaga. Tumingan niya ako, tagapangalaga. Sino? Tumingin ako sa kanya ng tuwiran. Si Roberto Mendoza. Uminga ang abogado ng Bailing, G. Mendoza. Tumango ako. Huminga siya ulit. Ang kanyang dokumento ay hindi maaring pagdudahan. Nagsimulang mawalan ng tiyak si Ate Cora, ngunit ang pera ay hindi maaring para lang sa kanya. Hindi ako makipagtalo, sinabi ko lang, hindi para sa akin lang. Lahat ay tumingin sa akin. Bahagi nito ay para sa aking ama. Si Daniel ang unang tumayo sa lahat. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin ng tunay. Ang kanyang mata ay puno ng pagkabigla. Maria, totoo ba iyan? Tumingan ko siya. Sa tingin mo ba nagbibiro ako nito? Hindi na siya nakapagsagot. Umiling si Ate Belen. Hindi iyon posible. Isa lang ang ama mo. Ang lalaking kilala ko bilang ama ay hindi ang aking tunay na ama. Napalabas ang hangin sa silid. Inilabas ko ang isa pang papel at ibinigay. Binasa ng abogado. Nanahimik siya dahil hindi na kailangan pang magsalita. Malinaw na ang lahat. Nagsimulang mawalan ng kontrol si Ate Cora. Sige, itatago mo ang lahat ng ari-arian. Tumingan ko siya ng walang galit, walang put, napakalinaw. Hindi ako nangagaw. Itinatago ko lang ang pag-ari ko. Nanahimik si Ate Belen. Tumango si Ate Cora nang wala na salub. Huwag mo kaming sisihin kapag pinihilan ni abogado. Maaari po ba nating tapusin ang usapan? Tumingan niya ang magkapatid. Sa mga dokumentong ito, halos walang posibilidad na manalo sa korte. Tulad ng isang putol na hindi malakas ngunit napakalalim, ang salitang iyon ay tumama. Si Ate Belen ang nagwakas. Kinatawan ng barangay. Nasa iyo na. Tumayo ang kinatawan. Civil na usapin ito, ayusin na lang ninyo ng mag-isa at lumabas. Tumayo rin ang abogado, tinipon ng mga papeles, tumango sa akin at umalis ng walang karagdagang salita. Naging tahimik ulit ang silid ngunit hindi tulad ng dati, walang laman na lang. Tumayo si Ate Cora nang walang tingin sa akin, sinabi lang, hindi ko inakala na ganito kagaling ka. Hindi ako sumagot. Buntong hininga ni Ate Belen, umuwi na tayo. Lumabas ang dalawa nang walang pagtingin sa likod. Nanatili si Daniel. Tumingan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay sinabi, hindi ko alam. Sumagot ako,
Ako rin. Tinitignan mo pa rin ba akong asawa? Tumingan ko siya isang katanungang matagal ko nang tinatanong sa sarili ko, hindi ako agad sumagot. Sinabi ko lang, tinitignan mo ba ako bilang asawa? Nanahimik siya. Ngumiti ako ng bahadya. Iyon na ang sagot. Lumayo ako. Walang dagdag na salita. Nakatayo siya roon nang hindi humahadlang, hindi tumawag, nakatayo lang. Pumasok ako sa kwarto, umupo sa tabi ni nanay, hinawakan ang kanyang kamay. Tapos na ang lahat. Nanay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay nagpapahinga na. Sa wakas, pagkatapos ng hapon na iyon, ang maliit na bahay ko ay bumalik sa tahimik na katahimikan. Ngunit ngayon, ibang uri itong katahimikan. Walang tumawag. Walang nagpadala ng mensahe, walang naghahanap sa akin, tapos na ang lahat. Nagpatuloy akong magtrabaho, nagpatuloy na mag-alaga kay nanay, ngunit ang buhay ko ay hindi na katulad ng dati. Hindi na ako namumuhay dahil sa obligasyon kundi dahil sa pagpili. Si Tita Nena ay unti-unting bumabawi, hindi ganap ngunit sapat para makipag-usap, sapat para ngumiti. Minsan ay nakakakilos na siyang kamay ng kusa. Isang hapon, tinawag niya ako, Maria, tumakbo ako. Opo, nanay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay napakaliwanag. Pinatawad mo na ba ang nanay? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko kayo sinisi kailanman. Bahagyang ngumiti siya, napakahina, kaya mapayapa na ang nanay. Tumingan ko siya sa loob ko'y wala ng pagitan, hindi na siya biyena at manugang kundi 2 taong nakaraan ng marami ng makasama. Pagalipas ngang ilang panahon, gumamit ako ngang bahagi ngang pera para magbukas ngang maliit na tahi-tahi, hindi malaki, hindi maringal ngunit sarili ko ang nakatayo sa makina, sarili ko ang tumatanggap ng kliyente, sarili ko ang namumuhay walang umaasa, walang nagbibigay. Hindi agad naging maunlad ngunit naramdaman ko ang kasapatan. Sapat para mabuhay, sapat para may dignidad, sapat para ngumiti. May nagtatanong sa akin minsan, kung maaari kang bumalik, gagawin mo pa ba ang lahat ng iyon? Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay sumagot, Oo, dahil kung hindi ako dumaan sa 7 taong iyon, wala ang araw ko ngayon. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa panalo o talo, hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala ng sariling halaga, tungkol sa pagkaalam kung sino ang tunay at kung sino ang hindi. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa tapang na lumabas kapag napakatagal mo nang nagtiis. Sa huli, hindi ako nawalan ng kahit ano, natakpuan ko lang muli ang aking sarili.